Kagagaling lang ng lalaking ito sa military service. Kanina pa naghihintay ang girlfriend niya para sa wakas ay makita siya. Pero, alam ng lalaking ito ang kanyang mga prioridad. Halos hindi niya ito tiningnan at dumiretso lang sa kanyang kwarto dahil naghihintay doon ang kanyang bagong-bagong gaming capsule. Bago siya pumasok sa army, siya ang number 1 hardcore player sa isang napakahirap na laro na sa huli ay isinara. Pero ngayon, may bagong katulad na laro na kalalabas lang at hindi na siya makapaghintay na subukan ito. Pagpasok sa mundo ng laro, nagsimula ang character creation stage. Kaya mabilis niyang binigyan ang sarili ng astig na mid-part na hairstyle at isinumite ang pangalan niya bilang Kaiser. Sunod, dinala siya sa isang apocalyptic battlefield bilang tutorial stage. Grabe ang ear graphics, pero una, kailangan ng sandata. Pumili si Kaiser ng espada at nakilala si Charlie, ang Knight Captain, na siyang nagdala sa mersenaryo para harapin ang laban. Malubha ang sitwasyon, at natatakot si Charlie na babagsak ang pinakamalalang sakuna kung hindi nila mapipigilan ang mga halimaw. Agad silang sinalubong ng mga palaso at mga warrior beast, pero bago pa matapos ng Knight ang kanyang sasabihin, sumugod agad si Kaiser, at pinuksa ang bawat nilalang na nakikita niya. Kahit nabaguhan pa lang sa larong ito, pinaglalaruan niya ang mga mukhang hyena na to para ibalik sila sa gubat. Sa buong panahong ito, nag-aalala siyang baka humina na ang kanyang mga kasanayan, ngunit mas gumaan pa nga ang kanyang pakiramdam. Humanga sa kanya ang Knight Captain, na nag-unlock ng favorability system sa laro tulad ng sa dati. Ganoon na lang kalaki ang tiwala sa kanya ng kapitan na wala na itong pakialam kahit gumawa pa ng krimen ang bida natin na nagbigay sa kanya ng titulong Affection Max. Sunod, kailangan nilang puksain ang isang Dark Sorcerer sa loob ng gate nang biglang may mga halimaw na gumapang sa loob ng kastilyo. Plano ni Charlie na pigilan sila at sinabihan ang bida na itigil ang summoner, ipinagkakatiwala ang hinaharap sa ating bida. Pati si Kaiser ay nagulat na sumusugod ang Knight na ito para labanan ang mga kalaban, samantalang dapat ay tulungan siya nitong talunin ang boss. Dapat magbago ang kanyang kilos base sa mga ginagawa ng user, pero ang nag-aabang sa kabilang panig ng pintong ito ay talagang masama, kaya't binabalaan pa siya ng system. Agad na naramdaman ni Kaiser na ito ay isang hidden piece, isang sadyang tinagong mekanismo na nangangailangan ng mga biglaang kondisyon para matugunan. Sa kabila ng panganib, sabik siyang harapin kung anuman ang nasa unahan, at kaya bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na isang Dark Sorcerer, isang dambuhalang nilalang ang naghihintay sa kanya. Isang halimaw na nakakadena, nababalot sa pulang aura, sasalubungin ng iron-blooded demonic dragon ang susunod nitong biktima, habang takot na takot si Kaiser na lalabanan niya ang isang legendary boss sa simula pa lang. Ang bagong larong ito ay humiram ng ilang bagay mula sa dating Demlock. Isa sa mga inspirasyong iyon ay ang sistema na bumubuo ng ranking mula sa normal, rare, heroic, at legendary, o mas kilala bilang tier system. Ang tier system ay para rin sa bawat boss monster sa bawat level, at ang mga pinaka-espesyal sa kanila ay ang mga unique monster na may sariling pangalan. At tulad ng hula nyo, ang gagong ito na may nakakatakot na mukha ay isa nga sa mga dragon na yon, isang boss na may pangalan. Nag-ipon ito ng napakalakas na kapangyarihan at umungol na naglabas ng nakakabaliw na pressure. Ang matinding pressure na ito ay nagpaston sa player, na naging dahilan para maglabas ang system ng iba't ibang system screen na nagpapaalam sa kanya tungkol sa uri ng dragon at sa paghina ng kanyang sariling pisikal na kakayahan. Lahat ng may kinalaman sa paggalaw ay bumaba ng 20 hanggang 25%. At sa puntong ito, iniisip na lang ng bida natin kung anong tinira ng mga game developer nang ilagay nila ang bagay na ito sa laro. Ang tanging magandang bagay lang sa butiking ito na lumaki ng sobra ay isa itong restrained boss monster. Kahit na, isang tama lang mula sa paa nito ay siguradong diretsyo ka na sa kabilang buhay. Nakaharap na si Kaiser ng mga sitwasyong tulad nito sa Demlock. Ang kanyang mga kalaban ay mga nakakatakot na boss monster na nag-iwan sa kanya ng isang pagpipilian, pumatay o mamatay. Inilabas ng astig na player ang kanyang espada at iniwasan ang unang atake, isang atake na yumayanig sa lupa. Umiwas siya sa kanan bago sumugod pabalik sa laban gamit ang isang malawak na hiwa na nagdulot ng pinsala sa dragon. Isang pangalawang ungol ang muling nagpaston sa kanya. Napagtanto ni Kaiser na matatapakan na siya, kaya sinalubong niya ang paa ng isa pang hiwa ng espada, ngunit tumalsik lang siya ng ilang talampakan dahil sa impact. Tiningnan niya saglit kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa niya, at mula sa 1,000,000 life points, 120 lang ang nabawas niya. Sa madaling salita, kailangan niyang magseryoso o magiging ulam siya. Ito na ang pinakamahirap na difficulty, lalo na tutorial boss pa lang ito. Muling hinataw ni Kaiser ang dragon habang naaalala ang mga nakakabaliw na komento na nabasa niya sa forum tungkol sa dragon na ito. Lumalabas na kahit ang pinakamagagaling na manlalaro sa larong ito ay hindi matalo ang nilalang, pero ang bida natin ay pinaglalaruan lang ito sa kanyang mga hiwa. Pabilis na pumapasok ang mga komento sa kanyang isipan habang ginagamit niya ang kanyang espada para salagin at atakihin ang dragon sa bawat pagkakataon.
Kapansin-pansin din, napansin ng mga komento kung paano inilabas ang pangalan ng demonic dragon species. Karamihan sa mga manlalaro ay inakalang bug lang ito. Ang iba naman ay hindi ito maintindihan. Alam nyo, sa wakas ay may nakatalo sa tutorial boss monster sa unang pagkakataon. Tinuhog ang kuko ng dragon, pinahirapan niya ang halimaw sa tuloy-tuloy na hiwa. Literal na nag-Levi Ackerman Beyblade style si Kaiser sa kanya, at sinimulang hiwain ang buong katawan ng halimaw. At sigurado nga, bumagsak ang dragon, na nagpangalan sa kanya bilang unang taong nakatalo sa isang legendary boss sa tutorial. Makakatanggap siya ng gantimpala para dito maya-maya. Pero sa ngayon, si Kaiser ay hinal na hinal at pagod na pagod, inis na inis kung gaano katigas ang ulo ng boss na ito. Habang binubunot ang kanyang espada, nag-focus siya sa detalye na siya ang unang player na nakapatay sa boss na naungusan pa ang ilan sa kanyang mga dating kaibigan. Kahit sila ay inakalang hindi matatalo ang halimaw sa tutorial phase. Pero sa ngayon, mausisa si Kaiser kung kumusta na ang kanyang mga kaibigan. Bilang gantimpala, nakuha niya ang titulong First Slayer at na-unlock ang ilang traits para sa kanyang gameplay. Ang una rito ay ang Weapon Master. Ang pangalawa ay Hidden Dragon. Ang pangatlo ay Slayer. Ang pang-apat, Hero. Panglima, Overcome. Natugunan na ang lahat ng kanilang kondisyon na nag-unlock ng mas malakas na trait na tinatawag na Eye of Truth. At sa unang tingin pa lang, gulat na gulat si Kaiser na napakarami niyang nakuha sa isang laban lang. Dahil sa isang karaniwang tutorial, isang trait lang ang ibinibigay sa bawat player. Pag-usapan natin ang trait saglit. Isa sila sa mga espesyal na sistema sa larong ito na may iba't ibang uri tulad ng Guide at Sword Master. Ang ilan sa mas mataas na antas ay ibinibigay lamang batay sa performance. Sa kasalukuyan, halos dumoble na ang stats ni Kaiser. Tumaas din ang epekto ng kanyang espada kasama ng marami pang magagandang buffs. Tinitigan niya ang espesyal na trait na nagbibigay daan sa kanya na makita ang mga bagay na karaniwang nakatago. Medyo malabo ang epekto. At, habang magagandang traits ang Weapon Master at Hero Slayer, hindi sila espesyal. Laging may ilang tao sa player base na magkakaroon ng mga ganyang trait. Pero pagdating sa isang unique skill tulad ng Eye of Truth, kakaiba ito. Sa madaling salita, nanalo sa loto ang tao sa nakuha niyang ito. Nakatanggap siya ng maraming iba't ibang gantimpala at nakagawa ng isang napakalaking achievement. Kahit ang titulong nakuha niya ay nagbibigay sa kanya ng espesyal na epekto para magdulot ng 0% mas mataas na damage sa mga boss monster. Sa ngayon, pakiramdam ng ating bida ay para siyang mayaman. Lalo na't dati ay siya ang may pinakamalas na swerte sa nakaraang laro, tulad ko tuwing magbubukas ako ng case sa Counter-Strike. Anyway, tinitigan niya ang bumubukas na pinto. Si Captain Charlie pala yon, duguan at pasa-pasa. Natulala ang lalaki nang makita ang player at tinanong kung nagawa nga ba ni Kaiser na patayin ang mga halimaw ng mag-isa. Hindi maisip ng kapitan kung paano hindi man lang malubhang nasugatan ang lalaking ito, kaya napatanong siya kung anong klaseng God-tier player ba ito. Pinili niyang huwag nang usisain ang background ni Kaiser. At ibinahagi kung paano karaniwang isinisilang ang mga bayani sa panahon ng matinding kaguluhan, kaya ang presensya mismo ng lalaking ito ay tanda ng pag-asa sa mundo. Nababagot na ang bida natin sa corny na dialog ng laro, habang lumuluhod ang lalaking ito para magmakaawa sa bayani na bigyan siya ng pagkakataong maging kanyang espada. Ipinaliwanag pa ng system na totoo ang kanyang intensyon, at magiging subordinate siya ni Kaiser dahil dito. Natulala ang bida natin sa alok. Pero sa kabilang banda, patay na si Charlie sa bersyon ng laro, kaya walang magiging espesyal na benepisyo. Partikular na idiniin ng tutorial na ang pangyayaring ito ay naganap sa nakaraan. At sa pag-akalang isa lang itong walang kwentang formalidad, sinabi ni Kaiser sa kapitan na gawin ang gusto niya. Ang kanyang mga salita ay binigyang kahulugan bilang pagtanggap na nagbigay sa kanya ng suporta ng kapitan. Mahimbing nang matutulog ang lalaki, umaasa sa isang mas magandang kinabukasan kasama ang bayani. Napansin ni Kaiser ang mga salitang iyon habang ipinapaalam ng system na malapit na siyang bumalik sa Pantheon. Isang malaking portal ang lumitaw sa likuran niya. Oras na para umalis sa tutorial stage. Pero bago siya umalis, tinawag ng Knight ang kanyang amo at tinanong kung saan ang susunod nilang destinasyon. Nag-isip sandali, sumagot si Kaiser na pupunta sila kung saan sila kailangan dahil magulo ang mundong ito. Tuwang-tuwa ang Knight sa sagot na ito na para bang nag-quote si Kaiser kay Socrates o kung sino paman. Anyway, nagsimula na ang proseso ng pag-warp na may 5 segundong timer. Bago matapos ang countdown, binigyan siya ng kapitan ng isang artifact, at sa kanyang huling mga salita, ngumiti si Charlie at nagpasalamat sa kanyang pinuno na umaasa sa kaligtasan. Agad na ibinalik si Kaiser sa Pantheon pagkatapos ng eksenang ito, tinatanggap siya sa isang lokasyon kung saan pumipili ang isang player ng Diyos at sinisimulan ang landas para sa kanilang mga biyaya. Hinahangaan niya ang sikat na istruktura ng Pantheon, pero mas karaniwan, maituturing itong ordinaryong gotcha room. Ang lugar ding ito ang dahilan ng pag-iyak at pagtawa ng maraming manlalaro depende sa kanilang swerte, dahil ang Diyos ng gotcha ang namamahala sa kanilang swerte.
Dahil isang Diyos lang ang pwedeng paglingkuran ng isang manlalaro, ang kanilang landas ay napagpasyahan ayon dito. Lahat sa larong ito ay nahahati sa mga tier. Ang mga Diyos mismo ay may sariling mga tier, fable, hero, at mythic. Ang mga fable god ay mga nilalang na naging Diyos sa pamamagitan ng mga kwentong kumalat noong sinaunang panahon. Ang mga hero god ay yaong mga nag-ambag sa kapakanan ng sangkatauhan na siyang bumuo sa kanilang pag-akyat. Sa huli, mayroong mga mythic god, sila ang responsable para sa buong mitolohiya, tulad ni Zeus o Odin mula sa kani-kanilang mitolohiya. Gaya ng inaasahan, ang mga Nrini god din ang pinakamataas na tier. Bawat lumulutang na card sa dimensyong ito ay naglalaman ng iba't ibang Diyos, kaya pinahihintulutan siya ng sistema na pumili ng isa. Dahil alam niyang napakamalas ng ating bida, wala siyang masyadong pakialam. Pero ang pinakagulat sa kanya ay isang kumikinang na gintong card sa gitna ng lahat. Nang i-activate niya ang kanyang Eye of Truth, biglang napagtanto ni Kaiser na magagamit niya ang kakayahang ito para makita kung ano ang nasa likod ng anumang card. Dito nagiging sobrang ang abilidad na ito dahil malalaman niya talaga kung aling gotcha pool ang pinakamaganda at gagamitin niya yon para sa kanyang kapakinabangan. Ang mga kaparehong teammates na nagsabi sa kanya na siya ang pinakamalas, naapektuhan siya dahil palagi siyang nalulungkot dahil dito. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Pwede na siyang opisyal na maging isang malakas na ranker. Hindi mapigilan ni Kaiser ang kanyang tuwa at mukha siyang ewan dahil alam na niyang panalo na siya. Mula ngayon, nagpasya siyang targetin lang ang mga gintong card para sa sarili niyang kapakinabangan. Kinuha niya ang unang card na kumikinang sa ginto at nabunot niya ang one-armed sword god, si Tiwair. Isa itong mythic pool, kaya iyon ang nakakapanabik na bahagi. Pero kasabay nito, naglabas ang sistema ng isang kakaibang mensahe. Tila hindi pa kwalipikado si Kaiser na maging apostol ni Tiwair, kaya inutusan siyang bumunot muli ng card. Umiiyak ang ating bida, tinatanong kung bakit hindi siya pwedeng maging apostol sa umpisa pa lang. Maging ang Israeli God ay nagulat sa revelasyong ito. Ito ay isang kakaibang pangyayari. Wala pa siyang narinig na manlalarong nakaranas ng ganito. Ang salitang vessel ay tumatak sa kanyang isipan dahil, karaniwan, sa tuwing napapatay ang isang user ng spawn ng Demon Lord, nagbibigay ang Diyosa ng isang revelasyon sa kanila. Ang tanging problema ay napatay ng ating bida ang spawn, kaya hindi man lang dumating ang Diyosa. Sa madaling salita, nagdurusa ang ating bida dahil sa tagumpay dahil napatay niya ang tutorial boss, kaya hindi niya natanggap ang biyaya ng Diyosa. Tiningnan ni Kaiser ang kanyang system stats at wala siyang nakita. Ang seksyon para sa apostle ay tuluyang nawawala na nagmamarka sa kanya bilang isang ordinaryong adventurer lamang. Ginagawa nitong komplikado ang mga bagay para sa kanya na nagpapaisip sa kanya kung ano ang susunod niyang gagawin. Para siyang bumunot ng isang Egyptian god card mula sa Yu-Gi-Oh! Pero ngayon hindi niya ito masomon. Lahat ng card ay pareho lang ang sasabihin na naging dahilan ng kanyang pagluhod, biktima muli ng kanyang kamalasan. Hindi alam ng ating bida kung ano ang susunod niyang gagawin, dahil kahit i-delete niya ang karakter na ito at simulan ulit ang laro, aabutin ito ng 2 buwang paghihintay. Ngunit pagkatapos ay nangyari ito. Napatingin siya sa kanyang kanan at napansin ang isang kakaibang card, isa na kumikinang sa nag-aalab na pulang enerhiya. Kakaiba ang card na ito dahil hindi pa niya ito narinig kailanman. Matapos piliin ang nakatagong card, nabunot niya ang nakalimutang huling adventurer, si Kashar, na pasok sa kwalifikasyon para maging apostol ng taong ito. Nagliwanag ng pula ang mundo ni Kaiser dahil alam niyang espesyal ang sitwasyong ito. Ito ay isang nakatagong piraso na walang sinuman ang nakakaalam. Pagkatapos kumpirmahin, idinagdag ng sistema ang kanyang klase bilang The Last Adventurer sa kanyang stat sheet na nagbibigay sa kanya ng tulong mula sa huling mandirigma ng sangkatauhan. Isang nag-aalab na pulang enerhiya ang umikot sa kanyang katawan na nag-unlock ng isang kakaibang kakayahang gumamit ng mga skill anuman ang class restriction na sadyang napakalakas. Kahit isang tabi ang pagkakaiba ng mga klase, kaya nang ayon ng ating bida na mag-spam ng kahit ano mula sa anumang klase, kaya makukuha niya ang lahat ng kapaki-pakinabang na skill na kailangan niya para bumuo ng isang specialized skill tree. Salamat sa Eye of Truth, mahihinuha pa niya ang mga uri ng skill na makukuha niya, at ang pagsasama-sama nito sa Weapon Master trait ay lalo lang siyang palalakasin. Dahil dito, ang taong ito ay magiging isang makapangyarihang master, ang Jack of all trades na walang natitirang kahinaan. Nang makumpleto ang proseso ng advancement, balak siyang i-teleport ng sistema sa Abtartel sa loob ng 5 segundo. Tuwang-tuwa si Kaiser at sa wakas ay may dahilan na para magseryoso sa isang laro. Ngumiti siya habang muling nabuhay ang kanyang kinabukasan bilang isang ranker. Sa Abtartal, dumating kami sa lungsod ng mga simula, ang Arde. Nagmumukmok ang mga manlalaro dahil sa pangit na gotcha pool, pero okay lang sa iba dahil hindi lang naman combat class ang meron sa larong ito. Maingay ang paligid sa dami ng iba't ibang manlalaro, ngunit sa gitna ng mga taong ito, mayroon ding mga scouter, mga lalaking nakasuot ng mga sexing suit. Sa totoo lang, naghahanap sila ng mga talentadong miyembro para sa kanilang mga guild, pero ang totoo, medyo nakakainis sila.
Isa sa mga scout ay dismayado at gustong maabot ang kanyang kwota sa pag-hire ng mga miyembro, kung hindi ay sisipain siya ng kanyang boss. Ngunit kawili-wili, nakakita sila ng isang lalaki sa di kalayuan na maaaring magustuhan nila. Sa isang tingin, iniisip nilang nabaliw na ang bata at walang saysay na i-hire pa siya. Habang nilalampasan nila siya, hinahangaan naman ng ating bida ang isang bagong item na kasusuot niya lang, ang Necklace of Blood and Covenant. Isa itong hero grade na item na may iba't ibang opsyon na magagamit. Muli, pakiramdam ng lalaking ito na naliligo siya sa swerte. Napakasarap sa pakiramdam. Isang biglaang notifikasyon ang lumitaw. Ito ay isang goblin cleanup quest. Ang unang misyon na kailangan niyang harapin bilang isang manlalaro. Pero hindi lang siya, ang iba ay inutusan ding talunin ang 40 goblins bilang isang hunting quest. Lahat ay ganado habang isang pandak na may bigote na nagngangalang Hunter Dante ang nag-iwan sa mga manlalaro ng trabahong pumatay ng mga goblin para sa kanya. Agad-agad, ang unang instinct ng mga manlalarong ito ay tumawag ng mga miyembro para bumuo ng mga party. Napansin ni Kaiser ang detalyeng ito. Sa katunayan, isang grupo ang lumapit din sa kanya na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na mag-grind hanggang level 12. Mayroong isang archer at isang mage, at mukha silang kalmado base sa kanilang itsura. Karaniwan, mas madali ang pangangaso kapag ginagawa ito bilang isang party. Ang anumang karagdagang bonus experience ay nakakatulong din, kaya kinakailangan ang konsepto ng pagpaparty sa larong ito. Dahil sa kaisipang iyon, pumayag si Kaiser na sumali sa kanila, na bumuo ng Shield Best Party sa ilalim ng pangalan ng leader. Tinanong ng isa sa mga manlalaro kung fan ba siya ni Kaiser, dahil sa paggamit niya ng pangalan nito, ang parehong lalaki na dating number 1 sa Demrock noong unang panahon. Iniisip nila na siya ay isang diehard fan ng Ranker, dahil sa pagpapangalan sa sarili niya ng 2, hindi alam na ang ating bida ang totoong Kaiser. Para itong tinanong mo si Michael Jackson kung siya ba si Michael Jackson. Sa anumang kaso, ganado ang party na magmadali at mag-grind hanggang level 12. Maging ang ating bida ay masayang gawin din yon. Nag-spawn kami mismo sa kanilang misyon kung saan hinahampas ni Shield Best ang isang goblin para maston ang nilalang. At pagkatapos ng unang matagumpay na tama, sinabihan niya ang lahat na umatake rin. Nagpakawala ang archer at mage ng kani-kanilang mga projectile shot na dumaan sa kanilang kaibigan at agad na pinatay ang birding goblin. Dahil napabagsak na ang unang nilalang, medyo takot na ang iba, ngunit sumugod pa rin sila na parang mga tanga. Dinidiinan nila ang depensa ni Shield Best habang nag-aalala ang kanyang mga kaibigan sa mga mabibigat na tama na kanyang natatanggap. Hinihimok sila ng team leader na mabilis na atakihin ang mga goblin habang pinipigilan niya ang mga ito, maliban sa isang pangunahing problema. Pareho silang nasa cooldown mode. Dahil abala sila, pumasok ang ating bida sa laban mula sa itaas. Sa eksaktong sandaling iyon, nagpakawala ang lalaking ito ng malawak na hampas, na pumulbo sa goblin sa isang tama lang. Napakagaling ng kanyang paggalaw kaya maging ang iba ay nagulat. Itinapak ni Kaiser ang kanyang mga paa sa lupa bago sumugod pabalik sa kumpol na parang isang misal. Mabilis niyang pinagsasaksak ang ilang goblin, pinapatay silang lahat ng sabay-sabay habang nakakakuha ng papuri mula sa kanyang mga kasama. Maging ang team leader ay kailangang huminto sandali para pasalamatan siya sa kanyang kahanga-hangang pagganap, naniniwalang mabilis nilang matatapos ang quest. Isang maliit na problema lang sa unahan, isang buong grupo ng mga goblin ang dumating. Ang mga maliliit na berdeng kalbong ito ay nagbubulungan at naghihintay ng pagkakataong umatake, habang hinihimok sila ng team leader na umatras. Maliban sa ating bida na hindi alam ang ibig sabihin yon, dahil handa siyang harapin ang lahat, sumugod siya. Tuwang-tuwa ang mga goblin, naniniwalang nakakuha sila ng libreng biktima, habang ang lalaking ito ay lumundag sa itaas, nakatitig sa kanila na parang pagkakatawang tao ng isang demonyo. Sa una, mukhang kalmado, pero pagkatapos ay isang literal na pagsabog ang sumiklab mula sa resulta ng labanan. Dito tayo babalik sa isang usapan ni Kaiser, kasama ang kanyang dating kaibigan na nagtanong kung bakit palagi siyang sumusuong sa pinakamahihirap na laban. Hindi naiintindihan ng ating bida ang kahulugan ng pagiging padalos-dalos, habang ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na palagi siyang unang sumusugod para harapin ang anumang boss fight o malalakas na halimaw. Sumagot lang ang top ranker na tinalo pa rin niya ang bawat banta, binabaliwala ang panganib ng lahat ng ito. Ang pagiging padalos-dalos ay isang konseptong banyaga sa taong ito, dahil kahit na mukha itong mapanganib sa iba, na pumuputol sa kanilang kagustuhang harapin ang laban na may ganitong panganib, si Kaiser ay kabaligtaran. Alam mo, hindi nasa panganib ang taong ito. Siya ang panganib at hindi niya pagagandahin ang mga salita para ipaalam sa iyo yon. Palagi siyang lumalaban ng may pamamaraan, alam na sa bawat enkwentro, siya ay mananalo. Ang pagsabog kanina ay nangyari dahil sa isang skill na tinatawag na smash na ginamit niya. Si Kaiser ay nagpapatama ng mga critical hit sa mga Green Goblin at hindi sa uri na tulad ng kay Spider-Man. Dahil isa na lang ang natitirang mapanganib na Dark Goblin, bumalik si Kaiser para puntiryahin ang pangunahing banta. Alam na mas mainam na unahin ang mga kalaban sa malayo.
Sa kanyang pagsugod, tinaga niya ang ilang armadong mandirigma na humarang sa daan. Nagpakawala ng makamandag na projectile ang Dark Goblin para subukang pabagalin siya, ngunit agad na inactivate ng taong ito ang kanyang overcome trait para lampasan ang kanyang mga limitasyon. Pinatalas nito ang kanyang mga pandama na nagbigay daan sa taong ito na makailag ng maayos na nagpatulala sa Goblin gamit ang kanyang mga reflexes. At pagkatapos ay tinapos niya agad ang buhay nito bago harapin ang isa pa at asikasuhin din iyon. Hinarang ni Kaiser ang tama at buong determinasyong nagpakawala ng isang magandang taga na nagpabagsak sa halimaw. Nag-activate ang epekto ng Weapon Master Trait na nagbigay daan sa kanya na gamitin ang skill na tinatawag na Exploit Weakness. Kontento ang ating bida sa kanyang progreso, kinuha ang maikling punyal at ibinato ito diretsyo sa mata ng Goblin na nagdulot ng critical hit. Ang mga nakapaligid na Goblin ay pinagtutulungan siya. Inatake siya ng isa sa kanila gamit ang isang pamalo. Pinalo ito ni Kaiser Palayo na nagbigay sa kanya ng access para gamitin din ang espesyal na abilidad ng sandata. Gamit ang parehong pamalo, ang taong ito ay nag-Asian Parent Mode sa kanyang mga kalaban. Una, isinaksak niya ang punyal sa lalamunan ng halimaw bago paluin ang mukha nito gamit ang pamalo na ginawa itong parang peste. Ang husay niya sa sandata ay tumataas sa proseso na nagpapataas ng level nito. Sa ngayon, maganda ang takbo ng mga bagay para sa kanila. Nais niyang matuto ng mga skill ng walang anumang restriksyon, ngunit wala siyang ideya na magagamit din niya ang mga ito kaagad sa laban. Sa kabila ng pagod, tuwang-tuwa rin siyang maabot ang antas na ito. Ngunit habang siya'y nasasabik, ang mga nanonood sa kanya ay literal na nagtatanong sa kanilang mga mata. Hindi maisip ng team leader kung paanong nagawa ng isang manlalaro ang hindi nagawa kahit ng isang bihasang party laban sa isang grupo ng mga goblin. Ibang level ang taong ito para harapin ang ganoong banta, at ang pangalang Kaiser ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay. Totoong iniisip ni Sheldbest kung ang taong ito ay ang parehong tao mula sa mga nakaraang araw, ngunit ayaw niyang tanggapin ang katawa-tawang katotohanan iyon. Tutal, ang parehong henyong ranker ay nawala sa mundo sa loob ng 20 taon. Hindi maaaring ang parehong tao ay lumitaw sa kanyang party. Diba? Iyon ang iniisip niya. Ngunit nag-iwan ito ng tanong, sino nga ba sa mundo ang taong ito? Mukhang yandere si Kaiser sa kasalukuyan. Sabik na sabik si Kuya sa kanyang rank feature. Iniisip ni Sheldbest na talagang baliw na ang lalaki sa puntong ito. Pagbalik sa katinuan, nakita ni Kaiser ang naglalahong bangkay at napagtanto na parehong mawawala ang punyal at pamalo dahil bahagi sila ng kalaban. Gayunpaman, marami siyang nagawa sa pamamagitan ng paglampas sa mga restriksyon sa sandata, kaya masaya siya. Binuksan ang status window, tiningnan niya ang kanyang level at stats. Mula sa isang paangaso, tumaas siya ng 3 antas na sapat na. Kahit na may access siya sa lahat ng sandata, mahal ni Kaiser ang kanyang espada at balak niyang ilagay ang kanyang mga puntos sa lakas at liksi. Ang iba pang mga stats ay ligtas na sakop ng kanyang mga item at trait buffs, kaya kampante lang siya. Sa gitna ng kanyang pagdiriwang, lumapit ang kanyang mga bagong kaibigan para purihin siya sa sobrang galing sa laro. Pinuri siya ni Sheldbest bilang ang tunay na Kaiser, habang ang iba naman ay hindi makahanap ng dahilan kung bakit susubukan ulit ng maalamat na ranker na laruin ang larong ito. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay pinakamahusay sa lahat, kaya hindi imposibleng paniwalaan nila ang katotohanan. Habang sila'y nagtatalo, ang tanging naiisip ni Kaiser ay kung paanong siya ang tunay na Kaiser sa simula pa lang. Dahil sa pagkausyoso, tinanong nila kung nakakuha siya ng isang uri ng mythic god para sa kanyang pinsala, na magalang niyang sinagot na ito ay dahil sa kanyang mga trait at titulo. Natigilan sila nang marinig na nakakuha siya ng magagandang bagay at iniisip kung balak niyang maging isang tunay na ranker. Sumunod ang isang sandali ng katahimikan sa grupo, at iminungkahi ni Sheldbest na mangaso pa sila dahil napunan na ang kanilang stamina. Handa nang makipagbakbakan ang iba pa, at hindi rin tumututol si Kaiser. Sa katunayan, ang kanyang party ay lalo pang naging kumpiyansa at umaasa sa kanyang kontribusyon. Ngunit mula sa kanilang mga usapan, ang tanging naaalala niya ay ang mga salita ng kanyang dating party. Gusto nilang lahat na siya ang humawak ng raid, ngunit positibo niyang naaalala ang karanasang ito at iniisip kung ano na ang ginagawa ng kanyang mga dating kaibigan. Biglang lumitaw ang isang urgent quest sa anyo ng isang mini-boss monster quest. Inaasahang papatayin ng party ang mutant goblin na walang time limit na ikinagulat ni Kaiser. Ang kwento ay lumipat sa pasukan ng kuweba kung saan magkakasamang nakatayo ang buong party. Sa wakas ay dumating na sila para harapin ang mutant goblin at kumpletuhin ang quest. Ang archer at mage ay patuloy na nagrereklamo kung gaano sila nababalisa ngayon, kahit na lahat sila ay nagsikap na at umabot sa level 9 habang papunta rito ng walang pag-aatubili. Ang ating bida, gayunpaman, ay lubos na nauunawaan kung saan nagmumula ang pagkabalisa na ito dahil ang dungsyon na kanilang papasukan ay kilalang kilala bilang newbie slayer sa mga manlalaro. Naalala ni Kaiser na nabasa niya ang mga review kung saan patuloy na pinag-uusapan at nagpapanik ang mga tao kung paano malilinis ang dungsyon na ito nang hindi pa ulit-ulit na namamatay sa bawat pagsubok.
Bukod dito, halos garantisadong may mamamatay sa kanilang unang subok. Dahil dito, nagkaroon ng ilang palayaw ang Dungsyon, kabilang ang Ardas Tomb sa mga manlalaro. Habang sa wakas ay pumapasok ang team, patuloy na iniisip ni Kaiser ang matinding hirap ng lugar na ito, at kung paano ito nangangailangan ng napaka-espesipikong mga pattern ng teamwork kung gustong malinis ito ng maayos. Habang palalim ng palalim ang pagpasok ng team, patuloy silang nagrereklamo na dapat ay iban na ng tuluyan ang lugar na tulad nito at alisin sa laro. Matapos pakinggan ang lahat ng negatibong komentong ito, sinubukan ng leader na si Shelbest na i-motivate ang kanyang team sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na wala silang pagpipilian, kundi talunin ang Dungsyon na ito kung gusto nilang makakuha ng tiket para makasali sa mas mataas na antas ng mga raid. Katulad ng pagpili ng mga kumpanya sa mga bihasang intern, kaysa sa mga baguhan, sinusunod din ng mga guild sa larong ito ang parehong prinsipyo. At dahil doon, nagiging mandatory ang paglilinis sa Dungsyon na ito kung gusto nila ng anumang tunay na pagkakataong sumali sa isang maayos na guild o party. Nagtakda pa nga ang laro ng mahigpit na mga protokol para matiyak na walang makakadaya sa sistema, at ang buong progreso ng bawat manlalaro ay naitatala sa isang kakaibang libro ng mga pakikipagsapalaran. Kung kaya't walang sinuman ang maaaring magsinungaling tungkol sa paglilinis ng Dungsyon nang hindi nila ito ginagawa mismo. Naiintindihan ni Kaiser na sa ngayon, kailangan niyang tiyakin na malinis niya ang Dungsyon na ito kung gusto niya ng pagkakataong sumali sa isang boss raid sa susunod na lungsod. Ang boss sa loob ng Dungsyon na ito ay si Ard, at kahit posibleng sumulong nang hindi siya tatalunin dito, hindi papayagan ng boss sa susunod na lungsod ang sinuman na magpatuloy maliban kung ito ay matatalo. Dahil doon, alam ni Kaiser na kailangan niyang patunayan na sapat ang kanyang kakayahan para makasali sa isang maayos na guild. Hindi nagtagal ay narating ng party ang pinto, at sa likod nito, naghihintay ang kilalang kilabot na si Ard. Malinaw na ipinapakita ng game panel na hindi higit sa 4 na tao ang pinapayagang pumasok, at lahat sila ay dapat nasa ilalim ng level 1-0 na eksaktong tugma sa kanilang team. Tinanong ni Kaiser ang grupo kung handa na ang lahat, at agad na sinabi ni Eubank na siya ay ganap na handa at pinag-aralan na ang estratehiya ng higit sa 1-0 beses. Inactivate ng leader na si Shelbest ang quest at tinanggap ito ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Nagbukas ang tarangkahan at pumasok sila sa tirahan ng Goblin Warrior na si Arda, habang inihahanda ni Kaiser ang kanyang sarili na bumalik sa aksyon dahil matagal na mula noong huli niyang ipinakita kung ano ang kaya niyang gawin. Sa sandaling iyon, lumitaw ang boss monster na may nakangising ngiti sa kanyang mukha. Mayroon siyang napakalaking 20,000 hit points at umungol habang naghahandang durugin ang grupo ng mga adventurer na naglakas loob na gisingin siya. Nayanig si Jubink sa kung gaano katotoo ang lahat at kinakabahang nagtanong kung laro pa rin ba ito o kung napunta siya sa ibang mundo. Sumigaw si Kaiser sa lahat na maging alerto habang sumusugod ang boss diretsyo sa kanila. Sumulyap si Shelbest kay Kaiser at inisip na gaano man siya kalakas, hindi niya kayang protektahan silang lahat ng sabay-sabay. Mabilis siyang humakbang pasulong, itinaas ang kanyang kalasad, at sinabihan ang iba na umatras habang inihahanda ang sarili na saluhin ang buong lakas ng atake ng boss. Nagawa niyang patulalain ang boss at sinabihan ang lahat na samantalahin ang pagkakataon at tirahin ito ng lahat ng kanilang makakaya. Si Ard na Goblin, gayunpaman, ay mabilis na nakabawi at sumugod para sa pangalawang atake. Iwinasiwas nito ang espada, ngunit muling naharang ito ng tank gamit ang kanyang kalasad habang ina-activate ang kanyang protection trait na nagpapataas ng kanyang depensa at sigla hanggat nasa likod niya ang kanyang mga kasama. Nakikita si Kaiser na lumilipad sa paligid habang kaswal na hinihiwa ang Goblin ng paulit-ulit. Sumigaw ang Goblin at umatras. Tiningnan ni Shelbest ang halimaw ng may ngiti, na pagtanto na maaaring malampasan nila ang Phase 1 ng walang problema. Noon din, may sumigaw na puntiryahin ang ulo, sinasabihan siyang paparating na ang pattern. Hindi makapaniwala ang tank sa kanyang narinig dahil sa pagkakaalala niya, kailangan nilang bawasan ang hit points ng Goblin sa kalahati para matrigger iyon. Gayunpaman, nagulat siya nang tingnan niya ang halimaw at napagtanto na naabot na pala ang kondisyon. Noon din, muling lumundag ang ating bida at hiniwa ang kamay ng Goblin. Nakangisi pa rin siya at sinabing natapos na niya ang pattern. Ang kwento ay lumipat sa nakaraan kung saan ini-interview si Kaiser. Tinanong siya ng babae tungkol sa sikreto sa likod ng tagumpay ng kanyang party dahil nalinis nila ang mga boss at Dungsyon na napakahirap hawakan. Kaswal na sumagot ang ating bida na ang ginagawa lang nila ay manatili sa kung saan sila pinakamagaling. Naalala nang nag-interview ang komposisyon ng party, na may 4 na tungkulin kabilang ang tank, healer, at support. Binanggit niya na tila kulang ng tank role ang party ni Kaiser, at tinanong kung paano naging posible ang mga raid kung wala ito. Inamin ni Kaiser na mahalagang bahagi ng anumang party ang mga tank, lalo na pagdating sa pagpigil sa pattern ng boss. Gayunpaman, ibinunyag niya at ginulat ang babae sa pagsasabing siya mismo ang gumagawa sa tungkuling iyon. Pagbalik sa kasalukuyan, si Ard ay naiwang sumisigaw sa sakit matapos maputol ang kanyang pattern at mahiwa ang kanyang braso.
Hindi makapaniwala si Shelbest sa nakikita niya dahil sa pagkakaalam niya, kahit mga tank ay mahihirapang putulin ang pattern ng isang boss. Dito, ang attacker ng team ay gumagawa ng himala, ginagawa ang hindi niya kaya sa isang tira lang. Umatake muli ang goblin na si Ard, pero muli na namang natalo ni Kaiser nang walang kahirap-hirap. Natuwa ang archer at sinabing ang attacker ng team ay sa mga vital points lang tumitira. Sa puntong ito, naputol na naman ni Kaiser ang isa pang pattern, at wala pang isang kapat na lang ang ng boss. Sumigaw si Shelbest sa team na maghanda para sa paparating na phase 2. Naghahanda na ang mage at ang archer dahil ayaw nilang hayaan si Kaiser na kunin ang lahat ng atensyon. Pagkatapos ay ipinakita ng mutant goblin warrior ang trait nito at pumasok sa berserk state. Inaasahan na ito ng ating bida at naaalala kung paano may iba't ibang abilidad ang bawat boss. Naalala niya na si Arda na goblin ay binigyan ng dalawang trait ng laro na kilala bilang 007 Bang. Ang unang trait nito ay naglalagay ng debuff sa team ng kalaban kapag tinamaan ito ng physical damage ng 4 o higit pang beses. Ang pangalawang trait ay nagbibigay daan dito na i-reflect ang magic damage kung ginamit ito ng 3 o higit pang beses. Bukod dito, binabawasan din ng berserk effect ang kanilang bilis ng 4%. Nagrereklamo ang archer tungkol sa debuff at sinasabing palakas ng palakas ang boss na ito sa bawat segundong lumilipas kahit na halos wala itong ginagawa sa laban na ito. Si Kaiser naman ay hindi apektado ng alinman sa mga debuff na ito. Ang kanyang trade ay nagbibigay daan sa kanya na baliwalain ng tuluyan ang berserk effect na nagpasaya sa kanya. Habang si Shelbest ay nagbibigay ng utos na iwasan ang mga atake at mag-focus sa pag-iwas sa ngayon, may ibang plano si Kaiser. Inihayag niya ang kanyang intensyon na talunin na lang ang halimaw at sumugod. Humampas si Ard na parabang may laban siya. At tulad ng inaasahan, sobrang lakas ng ating bida at hiniwa niya ang halimaw na ginawang napakadali tingnan. Samantala, hindi pa rin maintindihan ng archer at ng mage kung bakit hindi apektado si Kaiser ng mga debuff. Kahit si Shelbest ay sumuko na sa anumang ideya na matalo sa laban na ito. Tinitingnan niya si Kaiser nang may pagtataka at iniisip pa rin kung siya ba talaga ang Kaiser mula sa mga alamat. Sa puntong ito, nanonood na lang silang tatlo habang patuloy na iwinawasiwas ni Kaiser ang kanyang espada sa goblin. Sa gitna ng labanan, umabot sa level 1-0 ang ating bida at tumaas sa level 7 ang kanyang swordsmanship proficiency. Dahil dito, tumaas ng 7% ang kanyang damage gamit ang espada. Sumugod siya patungo sa goblin para sa isang finishing move at biglang lumitaw sa harap nito, hiniwa ito sa gitna. Dahil dito, ipinaalam sa kanila ng game system na natalo na ang mutant goblin warrior na si Arde at nalinis na ang dungeon. Sa halip na magdiwang, nanatiling tulala si Shelbest sa kanyang iniisip, sinusubukang alamin kung ang taong nasa harap nila ay ang tunay na maalamat na si Kaiser at hindi lang isang murang kopya. Nang marinig ito, natulala rin ang dalawa. Sinabi sa kanila ng game system na nabasag nila ang record at nakuha ang unang pwesto sa time limit rankings. Ang mga gantimpala ay ibinibigay batay sa kontribusyon. At tulad ng inaasahan, nakuha ni Kaiser ang unang pwesto sa team. Nakatanggap siya ng Red Leader Top at maraming iba pang gamit ng Goblin na malamang ay hindi niya gagamitin. Dagdag pa rito, nakuha rin niya ang titulong Throne of the Time Attack na nagpapataas ng kanyang speed stat ng 0%. Nakatayo doon si Kaiser nang may pagmamalaki habang muli siyang nagniningning. Pagtingin sa kanilang mga system screen, sobrang natuwa ang lahat sa mga God tier drops na nakuha nila. Nagsimulang purihin ng archer at mage ang ating bida, pero ngumiti lang siya bilang tugon. Pagkatapos ay nagsalita si Shelbest na parang nahihiya, hinihiling sa kanya na tingnan ang pangalan sa listahan ng ranggo. Dahil ang tank ang leader, ang pangalan niya ang lumalabas sa screen. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naisip na palitan ang pangalan bago sila pumasok sa dungeon. Naintindihan ni Kaiser at napagtanto na ang pagkakaroon ng pangalan sa ranking, lalo na sa unang pwesto, ay talagang malaking bagay. May pagkakataon pang ang matanggap sa top 1-0 guilds sa ganitong tabumpay. Kahit na ito ay isang beginner-level dungeon, nagawa pa rin nilang agawin ang atensyon mula sa top player na si Annihilation. Pagbalik sa party, muling humingi ng paumanhin ang tank at nag-alok na magbayad ng pera para makabawi sa pagkakamaling iyon. Ngumiti lang ang ating bida at agad silang pinatawad dahil nangyayari talaga ang mga ganitong bagay. Automatikong nirerehistro ng computer ang pangalan ng leader pagpasok sa dungeon at hindi rin niya inaasahan na makukuha ang unang pwesto. Sa loob-loob niya, masaya siya dahil medyo mahirap ang laging nasa atensyon. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay dito ay ang mga gantimpala, ang warrior set. Kahit na maaaring mag-iba ang grade, isa ito sa mga pinakamagandang item na makukuha mo sa lugar na ito. Dahil literal siyang nakakuha ng mga piraso ng bawat grade, iniisip ng ating bida na walang paraan para masira ng pangalan sa ranking ang kanyang mood. Nang makita ang pilyong ngiti sa mukha ni Kaiser, nagtanong ang tank kung ayos lang ba talaga ito. Binaliwala lang ito ng ating bida, sinasabihan silang kumalma lang. Nagsimulang sipsipin siya ng party dahil sa pagiging walang pag-imbot, pero biglang inanunsyo ng system na malapit nang magsara ang dungeon.
Binanggit ni Shield sa kanyang kasamang Archer na noong una ay akala niya ay sobrang exaggerated ang mga chismis tungkol kay Kaiser. Ngunit ngayon ay lubos na niyang naintindihan kung gaano kadakilang tao talaga siya. Napansin ng ating bida na nakatayo pa rin doon ang grupo at tinanong kung gusto nilang manatili sa dungeon. Nagising sila sa kanilang pag-iisip at agad silang tumakbo patungo sa portal. Pagbalik sa nayon, pumunta sila sa Alchemist sa eskinita. Pumasok ang squad sa tindahan at namangha sa kung gaano kaiba ang itsura ng lugar mula sa loob. Napansin ni Kaiser ang taong nakasuot ng hood sa likod ng counter at naisip na ito siguro si Calda na Alchemist. Nang makita ang masamang mood niya, nagsimulang mag-alinlangan ang lahat tungkol sa quest. Sinimulan silang asarin ng Alchemist, tinatanong kung sumuko na sila at pinaalalahanan sila na kailangan pa niya ng maraming dugo para sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos ay inilapag ng ating bida ang vial ng dugo sa counter. Nalubos na ikinagulat nito dahil hindi pa man lang lumilipas ang 40 minuto. Nang makita ang kumpiyansang itsura ng grupo, namula ang Alchemist na parang maliit na batang babae. Ipinaalam ng system kay Kaiser na nakatanggap siya ng ilang ginto at isang pilak na singsing na gawa ng lalaki. Dahil doon, natapos na ang quest at maaari na silang lahat lumipat sa main continent. Nagsimulang magdiwang ang lahat na parang baliw, na parabang nanalo sila sa loto o kung ano pa. Pagkatapos ay lumabas sa screen ang isang bagong notification na nakatanggap din si Kaiser ng espesyal na regalo mula kay Calda. Itinago niya ito para sa huli at sa halip ay binuksan ang low-grade skill ticket reward. Nagsimulang maglabas ng kakaibang liwanag ang screen at lumutang ang mga card na pumuno sa silid. Gamit ang kanyang Eye of Truth ability, napagtanto niyang karamihan sa mga card ay napaka-ordinaryo lang. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Charging Slash ability, ang parehong ginamit niya noon sa Demlock. Naalala ni Kaiser na ang ticket lottery ay nagbibigay ng random na abilidad mula sa common hanggang sa legendary. Sakto namang lumabas ang isang mensahe na magsasara na ang system sa loob ng ilang segundo. Iyon ay lubos na ikinagulat ng ating bida. Nakalimutan niya talaga ang tungkol sa time limit na pumipigil sa user na ma-addict sa laro o mamatay sa gutom. Hindi makapaniwala si Kaiser na 10 oras na ang lumipas. Tinitingnan ang mga card, mabilis niyang pinili ang mga ito habang sinisimulan ng system ang countdown. Sakto sa pagpindot niya sa screen, biglang isinara ng system ang laro. Pagbalik sa totoong buhay, ilang sandali siyang nag-isip kung ano ang nangyari, pagkatapos ay nagsimulang sumigaw sa pagkadismaya na parang sinipa sa pagitan ng mga hita. Kinabukasan, kumalma siya pagkatapos ng kanyang beauty sleep at nagpa siya na bumalik sa makina. Pagka-online niya, ang una niyang ginawa ay buksan ang system, naaalala na nakakita siya ng gintong liwanag. Nasira ang mood niya nang makita niyang hindi legendary grade ang card at naisip na nauubos na ang kanyang swerte. Napaisip siya ulit nang makita niyang nakuha niya pala ang backstab ability. Ang sobrang lakas na skill na ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng maraming range fighters na makipaglaban sa mga assassin. Gaano man sila kahirap na dumistansya, pinapayagan ng skill na ito ang assassin na lumapit sa isang iglap. Nagsimulang umiti si Kaiser na parang baliw nang mapagtanto niyang nakuha niya ang skill kahit hindi siya isang assassin. Kung makakakuha pa siya ng ilang sobrang lakas na skill na tulad nito, magiging ganap siyang hindi mapipigilan. Sakto namang may dumaan na isang nagpapasikat, nagyayabang sa kanyang kasintahan na isa siyang pro player. Nang mapansin ng dalawa ang nakakabaliw na itsura sa mukha ng ating bida, natakot ang magkasintahan at biglang tumalikod. Sa wakas, pagkatapos managinip ng gising, nagpa siya si Kaiser na isuot ang mga kagamitang nakuha niya. Suot ang bagong porma, nagpa siya siyang panahon na para pumunta sa main continent. Habang lumilitaw ang portal, naalala niya na hindi man lang siya nagpaalam sa squad na kasama niya. Kahit na nagsisimula na siyang maging komportable sa kanila, iniisip niya na ito na siguro ang tadhana at sa wakas ay pumasok na. Papasok sa lore mode, lahat ng mga manlalaro na nakalabas sa ARD ay masayang tumuntong sa mainland. Hindi tulad sa panimulang lugar na nahahati sa mga server na batay sa bansa, dito ay maaaring magkita-kita ang mga tao mula sa buong mundo. Ang unang panimulang punto sa paglalakbay ay ang lungsod ng Raven. Habang papasok ang ating bida sa lungsod, isang peres ng kabalyero ang dumaan sa tarangkahan, kinaladkad ang isang kriminal. Ipinaalam sa kanya ng system na may mga bagong lugar at trabaho na bukas na, ngunit natapos na ang kanyang beginner protection. Nakikita ang mga welcome message na pagtanto ni Kaiser na may dahilan kung bakit top tier ang laro. Isang palakaibigang matabang nise ang lumitaw at nag-alok sa kanya ng libreng beer. May iba ring nagsulputan, nag-aalok sa kanya ng mga libreng bagay na naging dahilan para mapaisip siya ng malalim. Pagkatapos ay natauhan siya, sinasabi sa sarili na maaari niyang gawin ang lahat ng ito mamaya. Habang nag-uunat ng braso, iniisip niya kung saan siya dapat manghuli ngayon. Makalipas ang ilang sandali, abala siya sa pagpuksa ng mga halimaw sa labas ng lungsod. Ang warrior set ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na pinsala laban sa mga goblin pati na rin ng mga napakalakas na power buff. Gamit ang kanyang rushing slash ability, mabilis niyang nilagpasan ang mga halimaw, ginagawa silang tadtad. Higit pa rito, sa bawat halimaw na kanyang natatalo, lalong lumalakas ang kanyang greatsword.
Napakalakas na ng sandata sa simula pa lang, ngunit ang patuloy nitong paglakas ay labis na nakapagpapasabik sa kanya. Pagtingin sa kanyang ability screen, napagtanto niya na malapit na rin ang susunod na level. Sakto namang nag-activate ang kanyang Eye of Truth ability, at nakita niya ang isang taong nagtatago sa mga palumpong. Nagsimulang maglaway ang nakatagong thug nang makita niya ang warrior set, at inakala niyang nanalo siya sa jackpot. Dahil hindi na makapaghintay, sumugod siya gamit ang kanyang kutsilyo, pero madali lang na-block ni Kaiser ang kanyang atake. Nawala na sa wakas ang disgis, at tinitigan siya ng ating bida ng may nakakatakot na aura. Tumalon pa atras sa takot ang lalaki, at sinigawan ang kanyang mga tauhan na umatake na. Isang archer ang biglang pumana kay Kaiser, ngunit tumalbog lang ang mga ito na parang mga bolang papel. Isa pang lalaking may palakol ang sumugod sa kanya, pero nasanggalang ang kanyang atake na parang isang kahabag-habag na karaniwang tao. Pagkatapos ay hiniwa ng ating bida ang katawan ng thug, habang napagtanto ng dalawa na maling tao ang kanilang binangga. Agad tumakas ang duwag na assassin, ngunit hindi nakalayo dahil sumulpot si Kaiser sa harap niya, tinatanong kung nawawala ba ng mga magulang ang maliit na sanggol. Naalala ni Kaiser kung paano umiral din ang mga player killer na ito sa nakaraang laro. Kadalasan, lahat ng laro ay mayroon sila. Maging ang hari ng mga laro na Sword Art Online ay mayroon din ganitong mga duwag na nagnanakaw sa iba o ginagawa lang ito para makakuha ng kasiyahan sa pagpatay sa kanila. Mayroon din sila sa larong ito na Ghosts, at kilala sila ng ating pro-gamer sa pangalang Noob Hunters sa halip na Player Killers, i.e. Ang kwento ay bumalik sa laro kung saan nakatayo ang ating bida sa harap ng duwag na halos maihina sa kanyang salawal. Naguguluhan ang Noob na Yei kung paano gumamit ng backstab ang isang tila ordinaryong swordsman na dapat ay para sa isang assassin. Ngunit bago pa niya malaman ang misteryo sa likod nito, napatay mismo ang assassin. Pinatay din ni Kaiser ang kanyang mga kasama na may mga nakakatawang pangalan tulad ng Not Your Mom. Sa halip na ituring si Kaiser bilang isang kriminal at bigyan siya ng parusa, nalaman ng line ng laro na ang ginawa niya ay para lang sa pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, matapos harapin ang mga noob killer na ito, naalala ng ating bida ang mababait na kaibigan niya sa Arda. Pagkatapos ay itinago niya ang kanyang mga gamit para maiwasan na makuha ang atensyon ng iba pang player killers at nagpatuloy para tapusin ang iba pang mga quest. Sa isang iglap lang, natapos ng lalaki ang isang grupo ng mga quest at umabot sa level 17 na nag-unlock sa West Gate para sa kanya. Dahil si Kaiser yan, agad siyang dumaan sa gate at pumasok sa kabubatan sa kanluran ng Raven. Sa kanyang pagpunta rito, binalaan pa siya ng mga ngis kung gaano kapanganib ang lugar na ito at dapat siyang tumakas kung mapapalapit siya rito. Napagtanto ng ating bida na ang nakakasakal na kapaligiran dito ay nagmumula sa makakapal na kakahuyan at sa mga higanting insekto na naglipa na kasama ang mga goblin na nagpaplano ng mga pananambang. Sa kanyang nalaman, napakahirap ng lugar na ito at gumawa ng patakaran ang mga manlalaro na sinumang papasok ay dapat may kasamang party ng 3 man lang. Dahil dito, siksikan ang lugar sa harap ng West Gate ng mga taong naghahanap ng iba para makumpleto ang kanilang team upang magkaroon sila ng pagkakataong makaligtas sa nakakatakot na lugar na ito. Habang ang ilan ay naghahanap ng mga attacker at tank, ang iba naman ay naghahanap ng mga healer. Ang mga healer, gayunpaman, ay isang class na iniisip ng karamihan na mas mabuting iwasan dahil sa kung gaano ito kainip at napakahirap ay level up. Noong mag-solo si Kaiser, kinutya siya ng mga tao bilang isang bangkaroteng talunan na walang mahanap na kaparty, habang ang ating bida ay tahimik lang na napabuntong hininga sa excitement. Doon sa makapal na kakahuyan, walang kahirap-hirap siyang sumusugod, tinataga ang mga goblin na nabigla mismo sa mga biglaang pag-atake. Akala ng isang goblin na swerte niya at lumundag, pero sumablay ng husto at nadurog agad. Isa pang archer goblin ang umasinta sa kawawang lalaki, ngunit nilamangan siya ni Kaiser, at inihagis ang kanyang greatsword, na pumutol sa itaas na bahagi ng katawan nito. Nang mawala ang kanyang espada at ang mga epekto nito, inakala ng mga goblin na sa wakas ay may laban na sila. Gayunpaman, may backup ang maalamat na lalaki dahil mabilis siyang nag-equip ng palakol at gumamit ng mga backstab para pabagsakin sila gamit ang mga pababang hampas. Mabilis niyang hinarap ang mga goblin isa-isa at tinaasan pa ang kanyang axe mastery ng isang level. Matapos niyang makumpleto ang goblin quest, naramdaman niyang may papalapit mula sa likuran at natagpuan ang isang malaking alupihan na gumagalaw para punuin ang tiyan nito. Lumipad ang mga ibon mula sa mga puno dahil sa biglaang kaguluhan. Tumalon si Kaiser sa ere habang nasa likuran niya ang unang alupihan. Nagpakawala siya ng isang mabangis na sigaw ng digmaan at inikot ang kanyang buong katawan para magbigay ng isang malakas na hampas. Malaki ang tinamong pinsala ng alupihan at tumilapon, ngunit sa sumunod na sandali, lumundag ito pabalik sa kanya, malinaw na determinadong maghiganti. Agad na tumugon ang ating bida at nagawang harangin ang atake. Kasabay nito, naglabas siya ng isang battle axe sa kanyang kaliwang kamay habang napapansin kung gaano kapangit ang hitsura ng nilalang sa malapitan. Isang malakas na hampas mula sa palakol ang tumagpas sa mga panga ng alupihan,
at 2 pang atake mula sa kanyang espada ang sapat na para bigyan siya ng tagumpay laban sa halimaw. Nag-level up si Kaiser, at ipinapakita sa kanyang stat screen na tumaas siya ng 2 level. Bumulong siya sa sarili na hindi biro ang pag-level up, ngunit sa ngayon ay maganda ang takbo para sa kanya. Matapos ang karamihan sa mga available na quest, napunta ang kanyang atensyon sa isang normal na quest sa mga quest ng Westgate. Inaatasan siyang hanapin at kunin ang nawawalang pendant ng isang babae, kaya't naghanda siya dahil alam na niya ang lokasyon nito. Sa kanyang pagpunta roon, nakasalubong niya ang iba pang mga adventurer, lahat ay nakapila at naghihintay ng kanilang pagkakataon. Agad na nakilala ni Kaiser ang isang puno bilang lugar kung saan dapat lumitaw ang pendant. Samantala, sa likuran, nagrereklamo at bumubulong ang mga tao tungkol sa kung gaano kahaba ang pila at kung gaano katagal pa silang maghihintay. Sa gitna ng mga bulungan, narinig niya ang isang usapan tungkol sa execution order sa mga griefer. Nagtatalo ang mga lalaki na malamang ay nararapat lang iyon sa assassin dahil sa kanyang walang ingat na pagkilos at nabanggit pa ng isa sa kanila na Kaiser ang pangalan ng lalaki. Maraming alarma ang tumunog sa isip ng ating bida nang mapagtanto niyang may mali. Nagpatuloy sa pag-uusap ang mga lalaki, sinasabing ginamit daw ng ating bida ang backstabbing na hindi nila maintindihan. Iniisip niya na walang dapat maniwala sa ganoong kalayong teorya, ngunit sapat na ang usapan para alertuhin siya na manatiling low profile muna. Naiintindihan niya na hindi pa naririnig ang isang swordsman na gumagamit ng mga skill ng assassin, at mas bihira pa ang pagkakaroon ng 6 na trait. Hinding-hindi mananahimik ang mga guild at susubukang i-recruit siya sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, may mga psychopath na mas gugustuhing patayin ang ganoong pambihirang talento, lalo na kung sila ay mga top guild member mula sa Demrock. Ang tanging tuntunin nila ay tila kunin o sirain ang kung ano ang hindi maabot. Kinuha niya ang pendant mula sa kinalalagyan nito sa puno at ipinaalala sa sarili na masyado pang maaga para sa anumang padalos-dalos na kilos. Pabalik malapit sa Westgate, nagliwanag sa kaligayahan si Camila nang matanggap niya ang kanyang pendant at nagpasalamat sa ating bida sa paggawa ng pabor sa kanya. Tumanggap si Kaiser ng isang ginto, ilang SE points, at isang regalo mula kay Camila. Kasabay nito, nag-level up siya sa level 20 at nakakuha ng isang skill draw ticket bilang gantimpala. Binanggit ni Camila na ang pendant ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ngunit handa siyang ibigay ito kay Kaiser bilang gantimpala. Nagpasalamat ang ating bida sa kanya at sinabihan siyang huwag na itong iwawala muli. Muling nagpasalamat si Camila sa kanya, at habang siya ay bumingiti, nag-activate ang max affinity ability ng ating bida, na naging sanhi ng biglaang pagtaas ng affinity ni Camila. Nagulat maging si Kaiser sa biglaang pagtaas habang paalis siya, at inisip na lang na siguro ay tumaas ito ng husto dahil bata pa siyang babae. Walang pag-aalinlangan, agad niyang inisip na harapin ang susunod na quest. Kinakailangan niyang pasukin ang dungeon sa labas ng Westgate, at dahil draw ticket ang gantimpala, hinding-hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataon. Kasabay nito, naaalala niya na may 2 dungeon sa labas ng Westgate. Ang isa ay tahanan ng mga Goblin Chief, at ang isa naman ay pugad ng langgam. Isinasaalang-alang ang kanyang warrior stats, nagpasya siyang puntahan ang mga goblin. Pero kahit na, parehong dungeon ang nangangailangan ng isang party para simulan ang quest. Alam ng ating bida na hindi pa niya maaaring ipakita ang kanyang tunay na kakayahan, kaya't lumapit siya sa dungeon sa isang simpleng paraan. Nagkakagulo ang lahat ng mga adventurer, desperadong naghahanap ng level 20 na mage sa kung saan-saan. Samantala, ang mga item collector at weapon repairer ay nagdaragdag ng kanilang sariling mga sigaw sa gulo na ginagawang abala ang buong lugar tulad ng isang siksikang palengke. Nagulat ang ating bida na makita ang mga production type player na nagtipon sa dungeon, napansin na ang mga magnanakaw at mga walang isip na optimista ang unang tinatanggihan. Kasabay nito, dinudumog ng mga tao ang mga mage na parang mga langgam, nagmamakaawa na sumali sila sa kanilang mga party. Naalala ng ating bida na ang hierarchy sa laro ay idinidikta ng mga kakayahan ng bawat karakter laban sa mga mob boss, na ginagawang halos mga Diyos ang mga mage sa dungeon na ito. Naisip din niya na halos walang silbi ang mga swordsman dito, ngunit sakto namang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Lumingon siya at nakita ang isang player na nag-imbita sa kanya na sumali sa kanilang grupo kung nag-iisa pa rin siya. Tiningnan ni Kaiser kung alam nilang isa lang siyang hamak na swordsman, at inamin nilang alam na alam nila. Ipinaliwanag nila na simpleng niraraid lang nila ang dungeon para sa isang quest at kailangan lang nila ng isa pang random na miyembro. Naging kahina-hinala ang ating bida ngunit nagpasya siyang makisakay. Pumayag siya at nagpadala sa kanya ang player ng isang imbitasyon sa pamamagitan ng system screen. Sa isang sulyap lang sa kanilang mga stats, naging malinaw sa kanya na alam ng mga taong ito kung sino siya. Sa pagbabalik tanaw ilang minuto kanina, nakita nila siyang agaw pansin sa karamihan, malamang dahil sa magarang pulang warrior armor set na yon. Walang mga baguhan na karaniwang naglalakad na ganyan ang suot, na nagbigay kay Bastard Sword ng isang masamang ideya na tumutugma sa kanyang username.
Direktang sumabak ang party sa pugad ng Goblin Chief na may mataas na difficulty, umaasa sa ilang sulo para bahagyang mailawan ang madilim na mga lagusan. Nagsimula ang paglusob ng madali nilang napatumba ang unang Red Goblin Scout. Isang system notification ang lumabas na nagsasabing alam na ng Chief ang kanilang presensya. Nagpapakamacho ang party leader at tank, ipinagyayabang ang kanilang mataas na level. Talagang humanga ang bida natin sa kanilang malinis na teamwork at malakas na damage. Hindi nagtagal, nagpadala ang Goblin Chief ng mga reinforcement para harapin ang mga bisitang hindi imbitado. Bigla na lang, dose-dosenang kumikinang na pulang mata ang bumuka sa dilim, at nayanig ang mga pader habang may rumaragasang papalapit sa kanila. Biglang nagkunwaring galante, tinanong ng squad si Kaiser kung gusto niyang harapin mag-isa ang wave. Nangako silang aalalayan siya kung may mangyaring masama. Sumabat ang Mage Girl, sinabing ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanilang synergy. Nanumpa siyang talagang poprotektahan niya ito kapag napahamak. Nakakakita si Kaiser ng mga red flag kung saan-saan, pero hindi siya duwag na umaatras. Sumugod siya diretsyo sa kumpol ng mga goblin gamit ang malinis na charging slash. Hinihiwa ang mga ito na parang mga practice dummy. Nakumpirma ang hinala ng leader. Ang sanay na combat instinct ni Kaiser ay sumisigaw ng veterano, ibig sabihin siya ang taong kanilang hinahanap. Sinabi ng tusong leader sa kanyang tank na suriin ang skill set ng baguhan, na kalmadong sinagot ng lalaki na tiyak na hindi sila pangkaraniwan. Halatang may matalas na instinct sa pag-iwas si Kaiser at mabilis na tumatarget ng vital points para sa isang gumagamit ng Great Sword. Kahit na, sabi ng lalaki mayroong hindi tumutugma sa kanya. Dagdag pa niya, wala pa sa level ang baguhan kung saan dapat matalo ang isang sanay na pro tulad ni Assassin Boy 69. Mabilis si Kaiser para sa isang tao sa rank niya, pero ibang klase talaga ang mga assassin. Dahil may stealth at lason sa kanilang toolkit, isa ito sa pinaka-overpowered na E-class, na nanalo kahit sa 3 versus 1 na laban ng hindi pinagpapawisan. Pagod na sa sobrang pagsusuri, sinabi ng Mage Girl na mag-relax na lang sila. Ang tunay nilang layunin ay ilaglag siya sa hukay, kaya hindi na mahalaga ang mga detalye. Nang marinig iyon, binigyan ng leader ng go signal si Tank para tahimik na simulan ang plano. Dahan-dahang lumapit ang tatlo mula sa likuran, nagkukunwaring darating lang para magbigay ng backup. Samantala, nananatiling ganap na mulat si Kaiser sa lahat ng nasa paligid niya, kahit habang tinataga ang mga goblin na parang panggatong. Pinapurihan siya ng kanyang mga kasama, sinasabing tiwala silang kaya niyang isolo ang buong dungeon sa galing niya sa espada. Ngumiti ng malapad ang bida natin at kaswal na sumagot na hindi rin sila masama. Patuloy siyang binobola ng tank, sinasabi sa leader na nakahanap sila ng isang hardcore gamer na karapat-dapat igalang. Gayunpaman, hindi si Kaiser ang tipo na malalasing sa murang papuri. Sa kanyang isip, may dalawang dahilan lang kung bakit siya inihagis sa kumpol ng mga halimaw na ganoon. Maaaring ginagamit nila siyang pain, plano na kunin ang kanyang luot pagkatapos niyang mamatay. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa sila handang kumilos. Iminungkahi ng leader na magpatuloy sila sa pag-abante, hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil hinihintay niya ang perpektong sandali kung kailan pinakamadaling burahin ang ating bida. Nililinis ng party ang sunod-sunod na wave ng mga halimaw, pero kahit paano ay laging sumasablay ang mga tira ng Mage Girl sa kanya. Sinigawan siya ng leader dahil sa kanyang napakasamang puntirya, at walang hiya niyang sinisi ang mga goblin sa pagharang sa kanyang linya ng putok. Hinihingal na ang tatlong tanga, iniisip na sobrang swerte ni Kaiser. Samantala, siya ay talagang nagulat kung gaano kasama ang puntirya niya, lalo na't halos binibigyan na niya ito ng malinis na pagkakataon. Narating na nila ngayon ang boss room, ibig sabihin ito na ang kanilang huling pagkakataon. Dahan-dahang bumukas ang malaking tarangkahan at isang mabigat na aura ang lumabas. Dalawang elite goblin soldier ang humakbang pasulong bilang personal na security detail ng chief, handang durugin ang mga nanghihimasok. Inutusan ng leader si Kaiser na harapin sila habang may inaasikaso silang mahalaga. Sa kanilang pagkagulat, bigla itong nawala sa paningin, at ang mga elite soldier ay nagsimulang magmartsa papalapit sa kanila. Sumigaw ang tank na siguradong nalaman na ng madulas na maliit na daga ang kanilang buong plano. Itinuro sa harap, sinigawan ng Mage Girl ang tangang tank na mag-focus sa mga kalaban sa halip na magpanik. Nang marinig iyon, desperadong pinigilan ng mga lalaki ang mga goblin at sinigawan siya na sunugin ang mga ito bago sila mapisa. Nagsimulang mag-cast ng fireball ang babae, ngunit biglang huminto ng isang malaking bato ang lumipad diretsyo sa kanyang mukha. Halos hindi siya nakailag sa gilid. Nanigas ang babae nang makita niya ang napakalaking nilalang na nagbato nito. Ang Goblin Chief na may diabetes at double chin na kayang tapatan si Donald Trump ay lumabas na may dagundong na nagpayanig sa silid. Binalingan siya ng tank, tinatanong kung gaano katagal pa siyang tatayo doon at mangangarap, ngunit namumutla ang Mage Girl na parang nakakita ng anghel ng kamatayan. Nagpakita muli si Kaiser, magalang na tinatanong ang kanyang mga kaibigan kung malapit ba silang kaibigan ni Assassin Boy. Nalilito at nasukol, nasabi niya ang totoo, ngunit nakiusap na tulungan muna silang tapusin ang dungsyon bago sila mag-ayos ng anumang personal na usapin.
Tutal, ang pag-clear ng isang dungeon na tulad nito ay halos imposible nang walang buong party. Tumango si Kaiser at inamin na, kung lohikal ang pag-uusapan, talagang tama siya. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang natauhan na ito. Iyon ay hanggang sa isang 2 talampakang talim ang bumaon sa kanyang dibdib kung saan dating naroon ang kanyang puso. Sa pahayag na yon, nilinaw ni Kaiser na wala siyang interes sa lohikal na opsyon. Habang abala pa ang dalawa sa pakikipagbuno sa mga elite goblin soldier, kaswal na nakatanggap si Kaiser ng reward notification para sa pag-alis ng isang masamang loob. Natuwa siyang makita na perpektong nagtagumpay ang kanyang plano. Sa sandaling lumitaw ang mga elite soldier, ginamit niya ang backstab sa isang kalapit na bangkay. Pinahintulutan siya ng assassin skill na maglaho sa harap ng lahat ng walang nakakapansin. Pagkatapos noon, nagtago lang siya at hinintay na ma-distract ang tatlo sa labanan. Tinitigan siya ng leader nang hindi makapaniwala, tinatanong kung tuluyan na ba siyang nawala sa kanyang isip. Siguradong hindi niya seryosong planong isama sila sa pagbagsak. Kalmadong sinabi sa kanya ni Kaiser na hulaan ang kanyang personal na moto, na ikinainis ng lalaking wala sa mood para sa mga bugtong. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang dagger na kamakailan lang niya nakuha at malinaw na ipinaliwanag ito. Hindi siya nakikipagtulungan sa mga taksil na parasito. Nalaglag ang panga ng leader nang makilala niya ang dagger. Pag-ari ito ni Assassin Boy 69, pero ngayon ay nasa kamay na ni Kaiser. Ngumisi ng malapad ang ating bida, natutuwa na makitang kilala ng lalaki ang gamit ng kanyang kaibigan. Higit pa sa pagkabigla, nalilito ang leader kung bakit nagsusuot ng dagger ang isang swordsman. Ang isang dagger sa kamay ng isang gumagamit ng greatsword ay kasing halaga lang ng isang unggoy na may screwdriver. Pagkatapos ay hiniling ng leader na malaman kung paano plano ni Kaiser na isolo ang dungeon matapos alisin ang 2 tao lang na makakatulong sa kanya. Ang resistance ng Goblin Chief sa physical damage ay sobrang taas. Walang paraan para mabawasan niya ito gamit ang maliit na dagger na yon gaano man katagal siyang humampas. Si Kaiser naman, nagkibit balikat lang at sinabing napakasimple lang talaga ng kanyang stratehiya. Ang mga status effect tulad ng bleed ay hindi itinuturing na physical damage, at iyon ang kanyang gintong tiket sa isang madaling panalo. Nagsimulang sumigaw sa kanya ang leader na sinasabing walang paraan na ang bleed lang ay makakapagsolo ng isang high-rank boss. Nakangisi na parang may alam siyang hindi nila alam, kalmadong ipinaliwanag ni Kaiser na hindi siya gumagamit ng basta-bastang bleed effect. Sa sumunod na segundo, pinanood siya ng leader na maglaho para lang muling lumitaw ilang talampakan sa unahan. Bago pa man niya maproseso ang nangyari, bumagsak na ang kanyang health. Ang agwat ng stat sa pagitan nila ni Kaiser ay napakalaki. Kung mas malaki ang pagkakaiba ng stat, mas lumalakas ang kanyang bleed. Parehong ang elite soldier at ang party leader ay biglang nagsimulang umubo ng nakakaalarmang dami ng dugo. Nabulunan at galit na galit, isinumpa ng leader ang tangang game design na nagpaparusa sa kanya dahil lang sa pagkakaroon ng mas mataas na stats. Hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng level nila. 4 na level lang ang pagitan nila. Para tumama ng ganito kalakas ang bleed, dapat may isa pang nakatagong salik. Pinanood ni Kaiser ang resulta ng skill na kanyang ginawa ng may tahimik na kasiyahan. Sa papel, isa lang itong karaniwang level 20 na gotcha skill. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay ang bihirang kondisyon na kaakibat nito, isa na nagpapahintulot sa epekto na mag-stack. Ang pag-stack ng mga status effect ay hindi eksaktong karaniwan sa karamihan ng mga laro, ngunit nagkataon lang na may perpektong kombinasyon ng mga skill at arma si Kaiser para maparami ang damage ng bleed. Dahil hindi lubos na maintindihan, tinawag ng party leader na Hacks. Sa kanyang huling hininga, tinawag niyang maruming mandaraya na bastardo si Kaiser. Medyo kabalintunaan na galing sa isang player killer na ang pangalan ay Bastard Sword. Nang makitang bumagsak ang kanyang leader, isinigaw ng tank ang pangalan ng kanyang kaibigan sa purong pagkataranta. Sinasabi na ng kanyang ekspresyon ang lahat. Sa wakas ay naintindihan na niyang maling tao ang kanyang kinalaban, at ngayon ay lubog na siya sa problema. Ang plano ay dapat na walang palya. Sa halip, ang kanyang mga kasama ang nakahandusay at malamig na sa sahig ng dungeon. Huli na nang mapagtanto niyang hindi sila kailanman ang mga ngaso. Pinapaikot lang sila ni Kaiser mula pa sa simula, kinokontrol na parang mga puppet. Nang mapagtanto ng tank na kailangan na niyang tumakbo, huli na ang lahat. Ang mga manlalaban na may mabibigat na baluti ay bumagsak na parang sako ng patatas, matapos ang isang malinis na hiwa mula sa kanyang punyal. Napaluhod siya dahil sa dami ng dugong nawala, pero ilang segundo lang siyang nakaligtas bago tuluyang mamatay. Dahil doon, natalo ng ating bida ang mga manlalarong mapanlinlang kasama ang mga piling sundalong goblin. Ang Goblin Chief, na tahimik lang na nanonood sa gilid sa buong oras, ay biglang naalala na kasali rin pala siya sa laban na ito. Nang makitang bumagsak ang kanyang mga pinakatapat na gwardiya, umungal ng galit ang boss. Bumuntong hininga si Kaiser, naalala na kailangan pa niyang harapin ang nagingit-ngit na mataba. Dahil nandito na rin lang siya, nagpasya siyang magsaya na lang ng kaunti. Tumalo ng boss mula sa itaas, sinusubukang durugin siya gamit ang bigat ng 100 Cybertruck. Hindi pa nito na-activate ang physical resistance, kaya isang malinis na tuhod sa mukha ang nagpatalsik sa dambuhalang kalaban.
Nasaktan at napahiya, inactivate nito ang selfish defense at binawasan ang lahat ng physical damage na halos wala ng epekto. Walang pag-aalinlangan, ginamit muli ni Kaiser ang kanyang thief skill at hiniwa ang boss mula sa iba't ibang anggulo. Tulad ng dati, sumirit ang dugo mula sa Goblin Chief na parang butas sa lobong may tubig. Umikot ang nilalang na may matalim na tingin, galit na galit matapos makitang nawala ang kalahati ng kanyang health sa isang atake lang. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at si Kaiser ay may tinging mamamatay tao na parang isang magkakatay na tinitimbang kung aling hayop ang susunod na ihawin. Agad na nawala ang galit ng chief. Sa isang tili ng takot, tumalikod ito at tumakbo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, tumakas ang boss mula sa sarili nitong laban. Inabutan siya ng ating bida gamit ang backstab habang lumingon ang goblin, iniisip na nakatakas na ito. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa harap, nakita niya ang berdugo na ilang pulgada lang ang layo sa malaman nitong leg, handang gumawa ng pork cutlet. Sumigaw sa takot ang Goblin Chief habang sumasakay sa isang express train papuntang impyerno. Inimpormahan siya ng system tungkol sa kanyang tagumpay at na nag-level up din siya. Nakuha pa niya ang marumi at pawisang sinturo ng Chief, pero masaya siya dahil naghahanap din naman siya nito. Iniisip ng ating bida na maaari rin siyang makakuha ng ranked spot dito. Gayunpaman, walang time limit kaya binaliwala na lang niya ang usapan. Medyo bumabagabag ito sa kanya, pero pagkatapos ay nag-focus siya sa lahat ng magagandang gantimpala dito. Pagpulot sa kalasad, napagtanto niyang malaki ang ginastos ng mga siga sa kanilang gamit. Pati ang espada ng leader ay dekalidad na gamit. Kahit na nabuhay ang lalaki ayon sa kanyang pangalan, ngayon ay hindi na siya makakapanakit pa ng sinuman. Nang kukunin na sana niya ang isang kwintas para suriin, na-activate ang kanyang Eye of Truth ability at may napansin sa di kalayuan. Sa una, inisip niya kung may gumagamit ng stealth, pero parang masyadong maliwanag ang ilaw para doon. Nang lumakad siya papalapit dito, sinabi sa kanya ng system na nakatuklas siya ng isang hidden dungeon na lubos na ikinagulat niya. Balik sa lore mode, ang mga dungeon ay nahahati sa mga grado, at kabilang sa mga ito, ang pinakaalamat at pinakabihira ay kilala bilang mga hidden dungeon. Kahit ang mga manlalarong may explorer class ay halos makalbo na sa paghahanap sa mga ito. Ang mga pasukan ay nakalagay sa mga kakatwang lokasyon, at bukod pa riyan, may mga kakaibang espesyal na kondisyon para makapasok dito. Balik sa ating bida, nagulat siya sa kung gaano kabaliw ang mga kondisyon para sa dungeon na ito. Sa isang dungeon na karaniwang nangangailangan ng isang party para malinis, kailangan niyang matuklasan ito habang nag-iisa. Pero sinabi niya sa sarili na hindi ito magiging sulit kung hindi. Nang makita niyang hero grade ang mga gantimpala para sa hidden dungeon na ito, nag-alab ang kanyang loob na tatapusin niya ito anuman ang mangyari. Sinabi ng isa sa mga veterano ng larong ito, si Fried, na ang pagpasok sa isang hidden dungeon ay parang pagpapatong ng iyong ulo sa loob ng bibig ng isang mandaragit. Maraming manlalaro ang sumasang-ayon sa ideya na sa oras na maging kampante ka sa paligid ng isang halimaw, isasara nito ang mga panga at dudurugin ang iyong ulo. Ang hidden dungeon ay parang isang mandaragit na nakacamouflage na naghihintay sa kanyang biktima na pumasok sa nakabukas nitong bibig. Balik sa ating bida, pumasok si Kaiser sa dungeon at agad na tinamaan ng debuff na nagbigay sa kanya ng tunnel vision. Gayunpaman, na-activate ang kanyang hero trait na nag-alis sa sumpa at nagpanumbalik sa kanyang 20 paghahati 20 vision. Ang bastos na pagsalubong ay lalo lang nagpaalab sa kanyang damdamin. Isang goblin na may hood ang nagsalita, tinawag siyang matapang dahil sa pagpasok sa kanyang lungga ng walang takot. Nang magkaharap sila, nakita ni Kaiser ang lahat ng mga nakakadiring undead na goblin at gagamba at agad na kinilabutan. Nang makita ang kanyang reaksyon, lalong lumakas ang loob ng shaman goblin at nagsimulang tumawa na parang baliw. Gayunpaman, nagulat ang ating bida na isa pala itong named boss. Kahit na isa itong high-level na dungeon, ibang liga pa rin ang isang named boss. Pagkatapos ay naalala niya ang mga gantimpalang nakuha niya sa pagtalo sa dragon at nagsimulang maglaway sa kung ano ang makukuha niya ngayon. Ang goblin ay nagsimulang magmonologe, nagtataka kung paano natuklasan ng tao ang lugar na ito. Masasabi niyang hindi explorer si Kaiser, at napansin pa niyang mayroon itong iba't ibang aura na magkakahalo sa kanya. Ikinagulat ng ating bida na mas matalino pala ang goblin kaysa sa itsura nito. Pagkatapos ay naging seryoso ang shaman at idineklara na hindi makakaalis si Kaiser sa lugar na ito ng buhay. Dahil doon, pinakawalan niya ang kanyang hukbo ng undead, ngunit nanatili lang doon ang ating bida at sumagot na tuturuan niya ng leksyon ang halimaw. Inactivate ang kanyang backstab ability, binalaan niya ang shaman na dapat laging alerto ang isang range fighter kapag nakikipaglaban sa isang melee fighter. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa likod ng shaman, ngunit handa ang halimaw dahil ibinato lang nito ang isa sa kanyang mga undead na sundalo sa kanya na naging sanhi ng pagsabog. Gayunpaman, ang ngiti sa mukha ng shaman ay agad na naglaho nang biglang lumitaw muli ang ating bida sa likuran niya. Nang makita ang kutsilyo sa kanyang mga kamay, napagtanto ng shaman na nahiwa na siya. Inasar siya ni Kaiser, pinaalalahanan ang goblin na sinabihan na niya itong manatiling alerto.
Sumeryoso ang Goblin Necromancer habang pinalutang niya ang mas marami pa sa kanyang mga sundalo at ipinadala ang mga ito papunta sa ating bida. Samantala, walang kahirap-hirap na iniwasan ng ating bida ang mga missile ng halimaw dahil madali niyang masabi ang direksyon ng atake at kung ano ang binabalak ng basura. Sa sandaling iyon, nasukol si Kaiser sa pader. Nagsimulang magdiwang ang shaman, idineklara na ito na ang katapusan at pinasabog ang marami pa sa kanyang mga undead na sundalo. Nagtiski ang Black Shaman, halatang dismayado na hindi niya nakuha ang pagkakataong mahuli ng buo ang isang kawili-wiling test subject. Sinisi siya ni Jihad sa pagiging padalos-dalos at mayabang. Ang mayabang na kompostura na iyon ay mabilis na nawala nang ang lalaking inakala nitong patay na ay biglang umakbay sa kanya mula sa likuran. Hindi siya tumigil doon. Yumuko siya at pinaalalahanan ang shaman na hindi na ito maaaring gumamit pa ng mga skill. Nagpa siyang enjoy ito ng kaunti, itinago niya ang punyal at sinimulang bugbugin si Jihad gamit ang kanyang mga kamay sa halip na tapusin na ito. Isang malakas na suntok ang nagpatalsik sa payat na shaman, at malakas na tumama ang likod nito sa pader. Umungol ang nilalang, marahil ay hindi pa nakaranas ng ganitong uri ng pambubuli dati. Nakatayo sa ibabaw nito na may matatag at hindi natitinag na tingin, nilinaw ni Kaiser kung sino ang tunay na boss sa lugar na ito. Kumapit si Jihad sa kaunting pride na natitira sa kanya, bumubulong na balang araw ay maghihiganti siya sa kahihiyang ito. Sinagot ni Kaiser ng isang malinis na suntok sa atay, na nagpatalsik sa pride na yon mula sa kanya. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na suntok hanggang sa humingal ang shaman at humingi ng timeout. Ang pangit na nilalang ay may lakas ng loob na sermonan siya, sinasabing ang karahasan na nakakasira ng buto tulad nito ay dapat iligal, kaya't maling-mali ang ginagawa niya. Tinitigan lang ito ni Kaiser, sinusubukang iproseso kung anong klaseng script ang ipinrograma sa boss na ito. Ang duwag na ito ay hindi tumutugma sa imahe ng isang heroic raid special dungeon boss na inaasahan niya. Bukod sa naunang corpse explosion na kayang patayin sa isang tama ang mga top explorer, ang Black Goblin Shaman ay parang mahina. Habang sandaling nawala sa pag-iisip si Kaiser, tahimik na inayos ng shaman ang mga sirang buto nito. Pagkatapos ay dumulas ito paatras, lumilikha ng distansya, at iniwan siyang kumukurap sa gulat. Mabilis na bumalik ang kumpiyansa ni Jihad, sinasabing ang pag-atras ay isang kalkuladong hakbang para pababain ang kanyang depensa. Isang madilim na ngisi ang lumitaw sa mukha nito habang ang itim na ulap, na nagmula sa espesyal na katangian ng shaman, ay nagsimulang lamunin ang lugar sa kanilang paligid. Nakatanggap si Kaiser ng babala mula sa system na pansamantalang pinapataas ng trait ang rank ng boss. Hindi siya masyadong nababahala. Sa isip niya, ang isang talunang heroic rank na tumaas ang ranggo ay talunan pa rin. Gayunpaman, hindi siya tatayo lang at hahayaang matapos ang isang transformation, lalo na't ang mga heroic plus na halimaw ay karaniwang nangangailangan ng buong raid team para matalo. Kaya't sumugod siya ng buong bilis na naglalayong tapusin ito bago pa lumala. Bago ang laban, inilagay niya ang lahat ng kanyang stat points sa strength na umabot sa mahigit 100. Bukod pa riyan, ang warrior set ay nagbibigay ng bonus damage laban sa mga goblin type na halimaw at karagdagang boost laban sa mga boss. Maaaring matibay si Jihad Black, pero ang ganitong kalaking pinsala ay walang pakialam sa tibay. Ibinaba niya ang Great Sword sa isang mapagpasyang paghampas, at hinati ng talim ang Goblin Shaman sa gitna. At ganoon lang, nalinis ang Secret Dungeon at naitala sa kanyang Adventure Stomp. Bilang unang explorer na sumakop dito, nakakuha siya ng mga gantimpalang heroic grade. Sa wakas, ilang disenteng luot, tulad ng balabal ng shaman at isang orb na naglalaman ng kaluluwa nito. Pagkatapos ay napansin niya ang isang kakaibang item na may label na Trace of a Forgotten Clan na walang kalakip na grado. Maging ang description ay malabo, na nagpapaalala sa kanya ng mga unidentified drop items tulad ng mga nasa Demrock noon. Isinasantabi iyon, tumuloy na siya sa huling gantimpala. Sa unang tingin, inakala niyang ang unidentified monster card ay nag-aalok ng stat boost o kaya'y enchantment. Pero nang i-click niya ito, lumabas ang isang heroic Raid Guardian card na nagpapatawag sa mismong Goblin Shaman para protektahan ang gumagamit. Agad na nawala ang pananabik ni Kaiser. Hindi siya natutuwa sa ideya na may isang pangit na goblin na susunod-sunod sa kanya. May mas astig siyang naiisip, tulad ng Dragon o Tiger Guardians na ipinagyayabang ng dati niyang mga kasamahan. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan muna ito sa halip na husgahan agad. Sa halip na si Jihad Black, ang Dark Shaman, ang lumitaw ay ang Jihad Black Pokemon Collector Edition. Kumukurap sa pagkalito ang maliit na plush version, nakatingala sa parehong tao na minsan nitong sinubukang patayin, ngunit ngayon ay mas matangkad pa si Kaiser dito. Napahawak si Kaiser sa kanyang mukha sa tila payasong maliit na ito na dapat sanay kanyang guardian. Ang pinakamababang magagawa sana ng mga developer ay gawin itong mukhang nakakatakot. Bumagsak si Baby Black sa sahig sa kitang-kitang pagkadismaya, na offend sa ideya pa lang na maglingkod sa isang maruming tao. Ang mga nakalistang katangian nito ay hindi rin gaanong maganda, na nangunguna ang Bully the Wake at Opportunist. Nagsimula ang Guardian na may napakababang loyalty,
na nagpaparamdam sa nakakainis na maliit na gremlin na ito na parang parusa sa halip na gantimpala. Para lalong palalain, binalaan pa siya ng system na ang maliit na traidor ay hindi mag-atubiling saksakin siya sa likod kung magkakaroon ng pagkakataon. Isang sulyap sa mayabang na mukha ni Jihad ang nagsabi kay Kaiser na hindi niya talaga pwedeng hayaan ang nilalang na ito na gumala ng walang bantay. Dahan-dahang humakbang ang ating bida papalapit sa maliit na guardian. Habang pinapanood ang matangkad na taong papalapit ng may malinaw na intensyon, tinanong ng maliit na pilyo kung ano ang balak gawin ng isang maruming tao sa isang kasing dakila niya. Kumindat lang si Kaiser. Ang kapangahasan ng pangit na Pokemon na ito na tawaging marumi ang kanyang master ay halos kahanga-hanga. Mabilis na natahimik si Jihad na pagtantong baka sumobra na siya. Dahil napagpasyahang kailangan ng agarang pagtutuwid ng utak biya na shaman na ito, ipinakilala ito ni Kaiser sa tunay na kahulugan ng salitang master sa pamamagitan ng isang napaka-praktikal na sesyon ng pagsasanay. Di nagtagal, umalinganggaw sa buong kuweba ang malutong na tunog ng masinsinang edukasyon, at dahan-dahang nagsimulang tumaas ang loyalty points ni Jihad, isang masakit na aral sa bawat pagkakataon. Matapos ang mahabang sesyon ng paglalaro, sa wakas ay gumapang na palabas ng kanyang lungga ang ating bida. Sumilip siya sa bintana, nagulat na palubog na ang araw, at gutom na siya. Tulad ng sinumang dedikadong gamer, bumaba siya para tanungin ang kanyang ina kung may natira pa para sa kanya. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang kapatid na babae na nakahiga sa sofa, kaswal na umunguya ng huling supot ng chichirya. Mayroon siyang matinding pagnanais na tawagin siyang talunan, ngunit bilang isang kapwa walang buhay, pinili niya ang kapayapaan. Umupo siya sa tabi niya sa sofa at tinanong kung ano ang pinapanood niya. Halos mabulunan siya nang sabihin nitong naglalaro rin siya ng GOS. Tila, napakauso nito kaya lahat ay naglalaro na nito ngayon, at level 71 na siya. Nag-short circuit ang utak ni Do Hyun sa revelasyong iyon, dahil nangangahulugan itong matagal na siyang naglalaro, pero hindi pala. Naabot niya ang level na iyon sa loob ng 6 na buwan dahil binuhat siya ng isang kaibigan sa buong laro. Dahil sa pagtataka, tinanong niya kung ganoon ba talaga katagal bago umabot sa level 70 ng mag-isa. Walang awa gaya ng dati, bumuelta siya na bumabagal ang pag-unlad kapag paminsan-minsan kang lumalabas sa halip na mamuhay sa isang gaming pod ng 10 oras sa isang araw. Hindi makapagpasya si kuya kung ituturing niya itong insulto o papuri. Sakto naman, lumipat ang live stream sa isang segment ng balita tungkol sa Hero Guild. Tuwang-tuwang ibinalita ng kapatid niya na ito ang numero 1 guild sa mga manlalaro na kaedad niya na kayang makipagsabayan sa kasikatan ng Melissal. Walang katuturan yon para sa kanya dahil hindi man lang nakapasok sa top 1-0 leaderboards ang guild. Lumitaw sa screen ang 1-0 out of 1-0 na guild master. Ipinaliwanag niya na ang kasikatan ng Hero Guild ay walang kinalaman sa mga achievement. Sadyang napakagwapo lang ng mga lalaki. Habang halos maglaway siya sa guild master na si Verza, na tinatawag itong sukdulang guild para sa mga babae, napapapikit si Do Hyun sa screen. Bukod sa basic K-pop e-boy aesthetic ng lalaki, hindi niya makita kung bakit sikat ito. Iginigiit ng kapatid niya na gwapo at astig ang lalaki, dalawang salitang hinding-hindi sasabihin ng sinumang babae sa kanyang kuya. Naiinis, iniisip ni Do Hyun na ang lakas ng loob magsalita ng isang sakto lang ang itsura na ang pinakamalaking talento ay ang umupo sa sofa buong gabi. Idinagdag niya na sumisikat ang YouTube channel ng kanyang guild dahil sa aura ni Verza. Nagtatakang tiningnan siya ni Do Hyun, kaya ipinaliwanag nito na halos lahat ng guild ay nag-stream sa YouTube para makakuha ng views. Ang mga malalaki ay regular na umaabot ng milyon-milyon. Lubos siyang namangha dahil nangangahulugan itong malamang kumikita sila ng malaking pera. Kaswal niyang kinumpirma na ang lalaki ay malamang kumikita ng 1,000,000 sa isang buwan mula lang sa YouTube. Nang marinig iyon, tuluyang natulala ang utak ni Do Hyun habang kinakalkula kung gaano karaming balde ng yese ang mabibili niya sa ganoong kalaking pera. Pakiramdam na lubusang natalo ng gwapong lalaki, bumalik siya sa kanyang silid at nag-log-in muli para takasan ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang i-record ang kanyang gameplay, umaasang makakuha ng ilang magagandang clip para sa kanyang sarili. Nagising din si Jihad, masayang bumabati ng magandang umaga sa kanyang amo. Ipinaalala ng masamang tingin ni Do Hyun sa maliit na goblin ang praktikal na edukasyong nakalimutan nito at ang pagdaragdag ng tamang paggalang kapag kinakausap siya. Nagsimulang pagpawisan si Jihad, ngunit nagpasya si Do Hyun na bigyan ng kaunting luwag ang shaman. Inihagis niya ang balabal sa kanya para may maisuot ito dahil hindi naman niya ito maisusuot sa sarili sa ngayon. Sa halip na magpakita ng pasasalamat, nawalan ng loyalty ang maliit na pilyo at nagsimulang magplano na saksakin siya para makamit ang kalayaan. Gayunpaman, isang maliit na paalala ng nakaraang sakit ang mabilis na nag-ayos niyon at nagpakita si Jihad ng tamang pasasalamat sa kabaitan ng kanyang amo. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang kanilang plano. Sinabi niya sa kanila na marami silang kailangang gawin. Lumipat sila sa ibang lugar sa lungga kung saan walang awa niyang pinatay ang lahat ng goblin. Hindi maiwasan ni Jihad na makaramdam ng kaunting awa para sa kanila.
Matapos maglinis, inutusan niya itong sumubok ng bago. Inutusan niya ang shaman na ibagsak ang lahat ng dala nitong luot at subukang buhayin muli ang mga goblin na kapapatay lang niya. Itinapon ng shaman ang lahat at nagcast ng spell na mukhang masyadong seryoso para sa kanyang maliit na nakakatawang mukha. Nakakagulat, gumana ito, at isang pulang goblin ang bumangon mula sa lupa. Inulit ito ni Jihad ng 2 beses pa, at kinumpirma na ito ang limitasyon ng kanyang hukbo sa kasalukuyan nitong estado. Kahit na, ang ideya ng pagkakaroon ng isang hukbo ng mga patay ay pumukaw sa kanyang interes dahil ginagawa nitong mas kapaki-pakinabang ang shaman kaysa sa inaasahan niya. Nang hindi naghihintay ng pahintulot, nagsimulang utusan ng shaman ang kanyang mga binuhay na alagad, ganap na binabaliwala ang kanyang amo. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nila, masayang ipinaliwanag ni Jihad na hindi niya kailangang dalhin ang lahat ng luot. Ang maliit na pilyo na agad ipinapasa ang trabaho sa sandaling magkaroon siya ng mga alagad ay nakakainis sa kanya. Sinabi niya kay Jihad na plano niyang mag-farm ng mga elite monster kapag umabot na siya sa level 2. Ginulat siya ni Jihad, kaswal na binanggit na alam na niya kung saan nagtitipon ang lahat ng mga elite. Tila, napakatamad nila kaya halos nagkakampo lang sila sa isang lugar sa halos lahat ng oras. Nang marinig iyon, umisi ng malapad ang ating bida dahil nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Matapos marinig na sapat na tanga ang mga elite mob para magsama-sama sa isang lugar, gumawa ng plano si Kaiser. Sa tulong ni Jihad, nilakbay niya ang kakahuyan at natagpuan ang perpektong lugar para mangaso. Nakatagpo sila ng isang kampo ng mga halimaw na kahawig ng mga goblin, ngunit medyo mas mukhang tao. Kinumpirma ni Jihad sa kanyang amo kung ito ba ang kanilang hinahanap. Isang baliw na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Kaiser nang makita ang kampo. Ang paghahanap sa kampong ito ay nag-trigger ng biglaang quest, ang Trial of the Warriors. Ang pag-clear sa quest ay maaaring magbigay sa kanya ng 100 gold, ilang skill XP, at isang intermediate skill draw ticket. Kung may mga gacha ticket na kasama, alam mong magsisikap ng husto ang taong ito para makuha ang mga yon. Nang hindi nagsasayang ng isa pang segundo mula sa 48 oras na limitasyon, sinalakay niya ang kampo, na nagpa-alerto sa mga elite mob sa kanyang presensya. Hindi na kailangang maging patago. Susugurin na lang niya ng todo-todo. Sa kredito ng mga elite mob, hindi sila nag-atubili at agad na itinaas ang kanilang mga sandata. Iniwasan niya ang unang atake ng may perpektong tiyempo. Gamit ang kanyang angular momentum, umatake si Kaiser mula sa itaas. Habang nakasukbit pa ang kanyang greatsword, ginamit niya ang kanyang tuhod para magpakawala ng isang mapanirang suntok sa pangit na mukha ng halimaw. Binasag niya ang maraming ngipin at sinira ang ilong ng kawawang mob. Nang hindi lumilingon, ibinaling ni Kaiser ang kanyang atensyon sa natitirang bahagi ng kampo. Sa pagkakataong ito, walang kahirap-hirap niyang ipinalabas ang kanyang ninakaw na dagger mula sa kanyang inventaryo. Sa isang gamit lang ng Vital Thrust, pinunit niya ang mga mahahalagang bahagi ng 3 halimaw ng sunod-sunod. Ang mga ataking hindi nakamatay ay nag-iwan ng isang matinding bleeding status ailment. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabawasan niya ang kampo ng elite mob sa iisang desperadong halimaw na lang. Sinusubukan ang kanyang naipong lakas laban sa blade skill ng halimaw, sumangga si Kaiser gamit ang kanyang dagger. Nagulat ang halimaw ng masalag ng isang maliit na sandata ang kanyang malakas na atake. Nang maiwang bukas ang depensa, sinipa niya ng malakas sa tiyan ang halimaw na nagpahirap sa paghinga nito. Para tapusin ang kanyang biglaang pag-atake, kinuha niya ang kanyang pangunahing sandata. Iwinasiwas niya ang pulang greatsword ng buong lakas at nagpakawala ang halimaw ng kanyang huling sigaw ng pakikipaglaban. Hinati ni Kaiser sa 2 ang kawawang nilalang ng walang kahirap-hirap. Mula sa kanyang unang pagsugod hanggang sa huling pagpatay, ilang segundo lang ang kailangan niya para mabahira ng dugo ang kampo at tapusin ang trabaho. Pinanood ni Jihad mula sa malayo habang pinapatay ng kanyang baliw na amo ang isang grupo ng elite mob ng walang kahirap-hirap. Naramdaman niya kung gaano nakakatakot ang lalaking ito noong nasa Western Forest pa sila. Hindi siya matatawag na tao. Mas nababagay na tawagin siyang demonyo, ang mismong nagkatawang taong diablo. Itinayo ni Kaiser ang kanyang espada sa lupa at pinalawak ang kanyang mga pandama. Ngayong wala na ang mga mandirigma, dapat lumitaw na ang susunod na banta anumang oras. Gaya ng inaasahan, ang Hidden Field Boss, ang Goblin Great Warrior na si Koruk, ay lumabas na tumatakbo mula sa kakahuyan. Ang kanyang biglaang quest ay otomatikong naging mas mataas na antas, ang pagsubok ng dakilang mandirigma. Si Karuk ay isang named elite Hidden Field Boss, isang dakilang mandirigma na may body enhancement at berserker skills. Ang isang normal na manlalaro ay maiihi sa takot sa mob na ito, pero ang tanging nakikita ni Kaiser ay isang naglalakad na loot bag. Hinawakan niya ang kanyang greatsword at sumugod para salubungin ang Hidden Field Boss. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Jihad na maaaring masyadong mahirap ang pagsolo sa isang field boss na ganito kalakas, pero hindi nakinig ang kanyang amo. Ang nagyelong war axe ni Karuk ay may taglay na malupit na atake. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga sandata, mababasag ang kanyang greatsword.
Isinasaalang-alang ang impormasyong ito, umiwas si Kaiser sa direktang sagupaan sa pamamagitan ng kahanga-hangang galing sa espada. Naiwang tulala at naguguluhan si Kuruk dahil hindi niya natapos ang laban sa isang atake. Ganoon din nagtaka si Jihad. Isang saglit bago mabasag ng War Axe ang kanyang sandata, nilinlang ni Kaiser gamit ang anggulo ng kanyang Great Sword para maiwasan mawalan ng mahalagang gamit. Iniangat niya ang kanyang ulo at binigyan ng mapang-asar na tingin ang malaking goblin. Sobrang epektibo nito. Itinaas ni Karuk ang palakol sa itaas ng kanyang ulo, sabik para sa ikalawang round. Sa mas malapitang distansya, tinabig ni Kaiser ang lahat ng puwersa mula sa malamig na sandata ng goblin. Nagpatuloy sila sa bakbakan nang hindi gumagamit ng anumang magarbong galaw. Nakatayo lang sila at nagpalitan ng atake sa atake. Wala pang nakitang ganito si Jihad sa kanyang 100 taong pag-iral. Hindi natatamaan o natitinag si Kaiser dahil sa kanyang perpektong paggamit ng pari. Walang kahirap-hirap niyang pinawawalang bisa ang anumang atake bago pa ito makapinsala gamit ang purong galing. Tulad ng alam mo, ang pagpari ng atake ay isang malakas ngunit mapanganib na galaw. Kung kaunti lang ang mali sa tiempo, ito ay mabibigo. Isa ito sa ilang defensive skills na magagamit ng isang swordsman. Karamihan sa mga manlalaro ay ginagamit ito para pigilan ang mga predictable na normal mob. Kung tama ang mga kondisyon at sapat ang galing ng gumagamit, ang isang simpleng pari ay kayang in-neutralize ang mga legendary skills. Dahil sa napakababang success rate nito at hirap gamitin, halos walang swordsman na gumagamit nito sa totoong laban. Sinwerte si Kaiser na nakuha ang high-risk, high-reward skill na ito mula sa isang low-tier gacha draw. Nang matapos ang cooldown ng Ruthless Strike, nagpakawala ulit si Karuk ng isa sa kanyang mga game-changing na atake. Sa pagkakataong ito, hinayaan ni Kaiser na hangin lang ang tamaan ng field boss at biglang nag-teleport sa likod ng hangal na goblin. Nang maramdaman ni Karuk na atake siya mula sa gilid, nagdiriwang na si Kaiser na may mapang-asar na ngiti. Pinanood ni Jihad habang madaling tinatalo ng kanyang amo ang isang boss na dapat ay nangangailangan ng maraming manlalaro para matagumpay na mapatay. Sa isang gawa ng absolutong pagkawasak, isang malakas na crescent swing ang pumugot sa ulo ng malaking halimaw. Ang hidden field boss, ang Goblin Great Warrior na si Karuk, ay natalo na. Nakumpleto ni Kaiser ang pagsubok ng dakilang mandirigma, at ang tagumpay ay naitala sa kanyang adventure log. Ginantimpalaan siya ng 200 ginto, malaking halaga ng XP, at 2 intermediate skill draw tickets. Wala ni katiting na pakialam si Kaiser sa ibang mga gantimpala. Agad na napako ang kanyang mga mata sa mga gacha ticket. Nagdiwang siya na parang isang caveman na nakadiskubre lang ng apoy. Sa tuwing nasasaksihan niya ang kanyang amo na ginagawa ang sayaw na yon, hindi mapigilan ni Jihad na mahiya. Kapag nasa gitna ng laban ang lalaking ito, kumikilos siya na parang demonyo na pinapatay ang lahat sa kanyang dinadaanan. Pero sa sandaling oras na para sa kanyang card draw, nagiging pinakatanga siyang tingnan sa buong mundo. Ganyan ang buhay ng isang suga pa sa sugal. Agad niyang inilabas ang mga tiket at pinindot ang use button sa napakabilis na oras. Bumaha ng dopamine sa kanyang isipan habang napakaraming posibleng skills ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang unang card ay nagbigay sa kanya ng isang rare martial arts skill, ang Ascending Dragon Kick. Ang pangalawa ay nakakuha ng isang rare skill mula sa buffer class na tinatawag na striking. Napakalaking bagay ng nakuha niyang buffer skill. Ang striking ay isang pangunahing skill para sa mga buffer. Mayroon itong 40 segundong duration at 40 segundong cooldown na nagbibigay ng 100% of time na plus 40 physical attack. Halos ginagawa nitong isang normal na espada ng parehong antas na kasing lakas ng isang great sword nang walang anumang dehado. Talagang nanalo siya sa jackpot ngayon. Napakabagay sa kanya ng skill na ito na halos maiyak na siya. Ang isang ES na kayang mag-buff sa sarili ay pangarap para sa solo play. Ang Ascending Dragon Kick ay bonus na lang. Matagal na niyang gustong makuha ang skill dahil sa simpleng dahilan na sobrang astig nitong tingnan. Dagdag pa, nag-drop ang hidden field boss ng Karuk's red leather top at red leather bottom, parehong hero grade na kasuotan. Nakuha rin niya ang Karuk's rare plus red and blue leather shoulders at Karuk's essence ring, isang hero grade accessory. Sa wakas ay makakaalis na si Kaiser sa kanyang pesting goblin set para sa isang malaking upgrade. Isinuot niya ang buong red at blue great warrior set ni Karuk. Kasama sa mga set options ang isa 0% increase sa slam attack range, 6.5% increase sa melee damage, at plus 4 sa lahat ng stats. Ang pagsusuot ng two-tone na full set ay siguradong isang aesthetic upgrade. Binigyan ni Jihad ng papuri ang kanyang amo at inamin na minsan ay nakakatakot talaga si Kaiser. Itinuring niya ang takot ng kanyang alagad bilang isa pang papuri. Minsan natatakot siya sa sarili niya sa sobrang galing niya. Nang makita si Kaiser na nalulunod sa kanyang kayabangan, isinuko na ni Jihad ang anumang posibilidad na magkaroon ng totoong usapan sa lalaki. Ang kanyang pagyayabang ay naantala ng isang notification na bumaba ng 1 puntos ang loyalty ng maliit na goblin. Alam na subconsciously siyang ininsulto ng maliit na duwende,
iwinasiwas ni Kaiser ang kanyang bastard sword sa maliit na nilalang at pinaalalahanan si Jihad na huwag lumampas sa linya kung gusto pa niyang mabuhay. Sa kabutihang palad, ang takot ay isang napaka-epektibong pampataas ng katapatan pagdating kay Jihad. Ngayong natupad na ang kanyang layunin, wala nang dapat gawin sa malungkot na kabubatang ito. Oras nang umalis. Kahit nakatatapos lang niyang pumatay ng hidden field boss, sabik pa rin si Mr. Rank 1 na manghuli ng isa pang sako ng loot. Nakapuntos na siya ng isa. Mabuti pang ipagpatuloy na ang kill streak. Pero para makapunta sa susunod na lungsod, kailangan munang ipasa ni Kaiser ang pagsubok ng kontinente. Nagkataon naman, ang pagsubok ay isang field boss hunt para talunin ang Spider Queen na si Eliza at maabot ang level 24. Ang tinatawag na Spider Queen ay lumalabas sa Western Forest. Tulad ng lahat ng iba pang field boss, ang pasukan sa kanyang lungga ay palaging puno ng mga manlalaro na sumusubok sa kanilang swerte. Sa kasalukuyan, may sapat na dami ng mga tao na nagtipon para sa susunod na spawn sa loob ng 10 minuto. Narinig nila na ang huling spawn point ay sa Eastern Web. May pagkakataon na ulitin ng Reyna ang parehong pattern. Walang makapagsasabi ng sigurado. Maaaring lumitaw ang boss mula sa kanluran o hilaga sa pagkakaalam ng lahat. Sakto bago ang laban para sa Reyna, nakarating si Kaiser sa pugad na puno ng sapot. Tinanong niya ang kanyang kalbong goblin kung alam nito ang tiyak na spawn point. Tinawag ni Jihad ang Spider Queen na isang bagong henerasyong halimaw, kaya hindi niya ito gaanong kilala. Medyo nadismaya si Kaiser. Akala niya kabisado ng maliit na nilalang ang buong kabubatan. Sa huli, si Kaiser ay napako sa parehong laro ng hulaan tulad ng ibang mga manlalaro. Saan man siya lumitaw, maaari niyang gamitin ang backstab para mapalapit. Buti na lang, nag-activate ang kanyang Slayer trait at binigyan siya ng hindi patas na kalamangan sa lahat. Ibinunyag ng trait ang spawn point ni Spider Queen Eliza sa kanyang isipan. Ito ay isang magandang sorpresa, ngunit medyo kakaiba rin. Sa pagkakaalam niya, hindi niya nakuha ang Slayer title para sa mga Spider-type na halimaw. Posible kayang gumagana ang Slayer sa mga boss na hindi pa niya napapatay. Kung nag-a-activate ito para sa anumang uri ng boss monster, siguradong napakalakas ng trait na ito. Kailangan niya itong subukan pa ng ilang beses sa hinaharap. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang field boss na kanyang kakatayin. Sa ngayon, ang kanyang kit ay sadyang ginawa para monopolisahin ang pinakamaraming field boss na posible. Nang matapos ang 10 minutong spawn timer, naglaho si Kaiser, iniwan ang ibang mga manlalaro. Nag-teleport siya mismo sa likuran ng mabalahibong si Spider Queen Eliza. Dahil walang ibang manlalaro sa paligid ng madilim na kuweba sa ilalim ng lupa, may sapat siyang espasyo para magpakawala. Ang kombinasyon ng kanyang Slayer trait at backstab ay sobrang epektibo. Kasama siyang na-transport si Jihad. Ang maliit na kasama ay patuloy na namangha sa lahat ng mga trick ng kanyang amo. Nakatayo sa harap ni Spider Queen Eliza, nakakaalerto lang sa kanyang presensya. Nagulat siya sa sobrang laki ng field boss. Umatungal ang malaking gagamba ng kanyang pangalan na parang Pokemon habang sumusugod sa nag-iisang manlalaro. Pinakikiramdaman ang kanyang kalaban, umilag si Kaiser palayo sa kanya. Nang makagawa siya ng sapat na distansya, ginamit niya ang backstab at naglahong parang bula. Medyo huli na ang Spider Queen sa paglingon para ipagtanggol ang sarili. Nahanap ni Kaiser ang perpektong kasama sa pagsasanay para sa kanyang bagong Ascending Dragon Kick. Ang damage ay pinalakas ng kanyang set option effect na nagdulot ng 6% pang dagdag na damage. Mas mahalaga, tama siya. Ang astig lang talaga tingnan. Nagdulot siya ng napakalaking pinsala na nagpaiyak sa sakit sa lahat ng mata ni Eliza. Bigyan ng piring ang lalaking to at tawagin siyang Lee Sin. Ang isang sipa na yon ay nagdulot ng pinsalang katumbas ng isang ultimate skill. Pinatalsik nito ang Spider Queen sa loob ng kuweba, na bumagsak ng una ang mukha sa lupa. Hindi nagpatinag, hinugot ni Kaiser ang kanyang bastard sword at sumugod. Medyo malaki ang natamong pinsala ni Eliza, at nahihirapan siyang makabawi. Hindi makagalaw dahil sa unang pinsala, nanatili lang siyang nakatayo habang hinihiwa siya ni Kaiser na parang sariwang karne. Walang kill notification, hindi niya itinigil ang one-sided na pag-atake, at mas lalo pang binilisan. Ginamit ni Kaiser ang kanyang striking skill para palakasin ang kanyang attack power ng sobra-sobra. Ang paglakas ay ramdam na ramdam. Ang kanyang presensya ay naging mas mabigat at mas nakakatakot. Bawat bakas ng galit ng Spider Queen ay naging takot habang naramdaman niya ang isang pamilyar na enerhiya na nagmumula sa kanyang umaatake. Nagpatawag si Kaiser ng mas malaki at mas mabangis na Dragon Construct sa pag-activate ng Ascending Dragon Kick. Ibinagsak niya ang kanyang paa sa ulo nito para durugin ang utak ng malaking halimaw. Sumuka si Eliza ng masamang likido habang nawawala ang lahat ng pag-asa niyang mabuhay. Ang lakas ng kanyang sipa ay yumanig sa lupa at sa buong sistema ng kuweba. Nagtago si Jihad sa likod ng isang bato mula sa isang ligtas na distansya. Naawa siya sa mga halimaw na nakilala ng kanyang amo mayong araw. Nang hihina na, tumingin ang Spider Queen kay Kaiser na may mga matang nagmamakaawa. Naiinis na siya sa paulit-ulit na pagtawag ng gagamba sa pangalang Eliza na parang sirang plaka. Ngayong halos tapos na ang laban, lumabas ang kanyang pagiging sadista.
Itinabi niya ang kanyang mga armas para suntukin ito ng walang gamit. Maaaring hindi niya naiintindihan ang wika ng tao, ngunit nararamdaman ng Spider Queen na masasaktan siya ng husto. Nakinig si Jihad sa tunog ng mga kamaong bumabagsak sa laman ng halimaw. Ang kalupitan ng kanyang amo ay nagbigay sa kanya ng ETS. Hindi siya bago sa pambubugbog ng mga kamay na yon. Ang mga kamay ni Kaiser ay nagpakawala ng dose-dosenang suntok bawat segundo, dahan-dahang binabawasan ang gi ng gagamba. Sa pagkarinig sa patuloy niyang pagsigaw ng pangalang Eliza, naalala ni Jihad. Narinig na niya ang pangalang iyon dati. Nang mapagtanto, tumakbo siya sa labanan at ninenerbiyos na hiniling sa kanyang amo na itigil ang pambubugbog. Isinugal niya ang pagdanas ng galit ni Kaiser at nagmakaawa sa lalaki na itigil ang mga suntok. Hindi naman walang pusong halimaw si Kaiser. Sinunod niya ang tawag ng kanyang goblin at tumabi. Tumakbo si Jihad papalapit kay Eliza na may luhang mata habang sinusubukang imulat ito. Sa halos walang lakas para tingnan ang maliit na goblin, nahirapan ang Spider Queen na kilalanin si Jihad. Ibinaba niya ang kanyang balabal para ipakita sa kanya ang kanyang kalbong ulo para maalala siya. Nang makilala niya kung sino ang nasa harap niya, bumuhos ang mga luha ng ginhawa sa malaking gagamba. Ang dalawang boss na ito ay may kasaysayan na nagsimula pa 150 taon na ang nakalipas. Isa lang siyang cute at maliit na spiderling noon. Palagi niyang nakaugaliang sabihin ang kanyang pangalan, Liza. Wala pang nakikitang uri ng gagamba si Jihad na tumutugma sa kanyang deskripsyon noon. Sa isang iglap, inaya niya ang gagamba na sumama sa kanyang mga paglalakbay at agad itong pumayag. Nandoon si Liza para sa kanya sa hindi mabilang na gabi ng pag-aaral at eksperimento. Medyo simple para kay Jihad ang tunog ng Liza, kaya dinagdagan niya ng isa simula ng pangalan nito. Tuwang-tuwa si Eliza na makatanggap ng bagong palayaw mula sa kanyang bagong kaibigang goblin. Sa una, nahirapan siyang bigkasin ang kanyang buong pangalan, ngunit pinili ni Jihad na tawagin siyang Eliza mula noon. Isang araw, kailangan niyang umalis papunta sa isang lugar na hindi angkop para sa isang walang kalaban-laban na maliit na gagamba. Ang lugar ay mapanganib para sa kanya, paano pa kaya para sa kanyang maliit na kaibigan? Bago umalis, nangako siyang babalik agad. Matyaga niyang hinintay ang kanyang kaibigan, hindi kailanman umalis sa kung saan siya iniwan nito. Nanatiling nakatayo si Eliza nang hindi alam kung gaano katagal, ngunit hindi na bumalik ang kanyang kaibigan. Lumipas ang mga araw at humina ang buwan. Mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng buwan, nagtiis siya. Lumipas ang 1 taon at naghintay siya. Lumipas ang 1 dekada at naghintay siya. Lumipas ang 100 taon at naghintay pa rin siya. Patuloy na naghintay si Eliza sa araw na hindi darating, isang pangakong hindi matutupad. Ang kubo na tinawag niyang tahanan ay kalaunan ay nanghina sa paglipas ng panahon. Sa huli, gumuho ito, at napilitang magtungo si maliit na Eliza sa Western Forest. Pagkatapos ng mahigit 1 siglo ng walang ginawa kundi maghintay, pinatibay niya ang kanyang loob at naglakbay sa lugar kung saan una niyang nakilala ang kanyang kaibigan. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalang ibinigay sa kanya ni Jihad para hindi niya makalimutan. Makalipas ang 150 taon, sa wakas ay muling nagkita sina Jihad at maliit na Eliza. Nagkapalit ang kanilang mga laki, ngunit nananatili ang mga damdamin at alaala. Matapos pakinggan ang kwento ng goblin, ang narinig lang ni Kaiser ay isang gago si Jihad na inabandona si Eliza. Iniangat ng kalbong goblin ang kanyang ulo upang tingnan sandali ang kanyang amo, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-iyak para sa kanyang matagal nang nawawalang kaibigan. Ang muling pagkikitang ito ay naglalabas ng isang simpleng tanong. Nawala si Jihad hindi lang sa loob ng 1 o 2 taon. Nawala siya sa eksena sa loob ng 1 siglo at kalahati. Bakit ganoon? Talagang hindi masabi ni Jihad ang dahilan. Sa kasalukuyan, hindi niya ito kayang ibahagi. Hindi masyadong natuwa si Kaiser sa kanyang malabong sagot. Gayunpaman, ang tanging magagawa ng maliit na goblin ay humingi ng paumanhin sa hindi paglalabas ng ilang mga sikreto. Nang makita ang sinseridad ni Jihad, hindi na siya pinilit pa ng amo. Ngayong narinig na niya ang malungkot na kwento ng Spider Queen, hindi na alam ni Kaiser kung paano magpapatuloy. Ang kanyang graduation quest ay patayin si Eliza. Hindi niya basta-basta pwedeng laktawan ang isang mandatory mission at pabagalin ang kanyang pag-unlad. Sa kabutihang palad, mukhang may paraan si Eliza para makatulong. Masigla niyang ipinasa ang alam niya kay Jihad sa wika ng mga halimaw. Nang marinig ang kanyang plano, tumanggi si Jihad na isaalang-alang man lang ang ideya. Gustong malaman ni Kaiser kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, at nag-aatubiling nagsalin si Jihad. Sa madaling salita, sinabi ng Spider Queen kay Jihad na saksakin na lang siya ng tao.